Nagsimulang umatake ang espiritong hayop ng kalaban. Isang pulang daloy ng hangin na may mga pakpak ang lumitaw at sumugod ng diretsyo sa espiritong hayop ng bida. Ngunit tila maayos pa rin ang espiritong hayop ng bida. Napahawak sa baba ang kalaban, nag-iisip, ikaapat na antas ng paggising, ang atake sa ulo. Gusto niyang dahan-dahang mag-ipon ng lakas para linlangin akong umatake. Ang kanyang espiritong oso ay gumamit ng kapangyarihang apoy, ang kalasag ng galit. Ang lakas nila ay nagsalpukan. Parehong sumugod sa isa't isa, walang malinaw na nanalo. Nagmapuri ang kalaban, alam ko na. Gusto mong gamitin ang atake sa ulo para pasabugin ang ulo, tingin mo ba sa akin ay isang mahinang prinsipe lang? Galit na atake ng oso. Biglang lumakas pa ang espiritong hayop niya. Sumigaw siya ng malakas, ang espesyal na anyo ng kalasag ng galit ay isang atake sa ulo. Sa sandaling ito, ang pinakamalakas na depensa ay nasa ulo, at ang pinakamalakas na atake ay nasa ulo rin. Halika! Sasabayan ko ang atake sa ulo mo. Ang bida ay nakatayo sa gilid ng uyam, ano nang pinagsasabi mo riyan? Sinong nagsabing ang panghuling alas ko ay ang atake sa ulo? Nataranta ang kalaban, ano? Mayabang na sumagot ang bida, ito ay isang teknik na pinahusay mula sa likas na kakayahan ng aking espiritong hayop, ang nakalalasong agos. Nang mapagtanto ang panganib, agad na nag-utos ang kalaban sa kanyang espiritong oso, hindi maganda. Umatras ka agad. Ngunit hindi madaling iwasan ang atake ng espiritong hayop ng bida. Tinamaan ng matindi ang espiritong hayop niya. Isang malaking butas ang tumagos sa tiyan nito, at syempre, namatay ito bago pa man maramdaman ang sakit. Lumitaw ang sistema, unang laban, ang kinatawa ng tahanang itim na tanggulan ang nanalo. Humanga rin ang kalaban at sumigaw, magaling. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Lumitaw ang kanyang pangalawang espiritong hayop, isang matapang na gintong agila. Naisip ng bida, kung lalabas sa sakop ay matatalo. Hindi ito patas para sa aking espiritong hayop. Ang gintong agila ay sanay sa labanan sa himpapawid, hindi pa ito nasubukan ng aking espiritong hayop. Gusto niyang pilitin ang kalaban sa isang atake. Naisip ng kalaban, kahit na nabawasan ang lakas dahil sa espiritong oso, napanatili pa rin ng espiritong hayop ng bida ang kanyang lakas. Ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay napakalakas, mahirap siyang kalabanin. Nagsalita ang bida, siguro may isang paraan na maaaring subukan. Espiritong hayop, mamaya, gawin mo ito. Biglang sumigaw ang nakatatandang pinuno mula sa mga manonood, tahanang itim na tanggulan, sumuko na. Ako ang pinuno ng tahanang itim na tanggulan, may karapatan akong gumawa ng desisyong ito. Sa desisyong iyon, lahat ay nagtaka, hindi maunawaan ang dahilan. Ang biglaang desisyon ng nakatatandang pinuno ay hindi naintindihan ng bida, ngunit mabilis niya itong naunawaan. Ang labanang ito sa kontinente ay para lamang pag-agawan ang tatlong pwesto para makapasok sa lihim na puok ng dugo. Ang gantimpala para sa top 1, top 2, at top 3 ay pare-pareho lang, walang karagdagang gantimpala. Ayon sa nakatatandang pinuno, ang reputasyon ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay mapanatili ang lakas. Pagkatapos makapasok sa lihim na puok, mas maraming gantimpala ang makukuha, at iyon ang tunay na magwawagi. Sa huli, ang bida ay naging top 2, nakakuha ng karapatang makapasok sa lihim na puok. Ang kalaban at ang babaeng kasama ay naging top 1 at top 3. Natapos ang labanan sa kontinente. Sa isang kayumangging tolda, pumasok ang bida. General, pinatawag niyo raw ako. Nakaupo ito sa silya at sumagot, maupo ka. Siguradong nasabi na sa iyo ng hepe ng tahanan ang tungkol sa lihim na puok ng dugo. Ang sasabihin ko sa iyo ay napakahalaga, dapat mong tandaan mabuti. Sumagot siya, naiintindihan ko, General. Nagpatuloy ito, dapat sana isinabi ko na ito sa iyo bago ka sumali, ngunit hindi masyadong umasa ang hepe ng tahanan sa labanan sa kontinente ngayong taon, kaya ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, galingan mo, iuwi mo ang karangalan, pinahahalagahan kita. Napabuntong hininga ang bida, lagi na lang akong pinaglalaruan. Dagdag pa ng general, ikaw ang pangalawang tagapagsanay mula sa tahanang itim na tanggulan na nakakuha ng top 2 sa labanan sa kontinente sa mga nakaraang taon.
Noong huli, nakapasok ang tahanang itim na tanggulan sa semifinals, at bago pa noon, ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay nakakuha ng isang pwesto. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa puok ng dugo? Napakamot ng ulo ang bida, mukhang tuliro. Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Ang totoo, sa puok ng dugo, maraming batang alaga na napakabihira at may napakalaking potensyal. Ang mga batang hayop na ito ay napakahalaga, umaabot sa daan-daang libo hanggang milyon. Ngunit ayon sa kasunduan ng may-ari ng lihim na puok, hindi ka maaaring maglabas ng maraming batang alaga. Maaari ka lamang pumili ng isang batang alaga na pinakaangkop sa iyo upang paamuin. Iyon ang pinakamahalagang pagkakataon mo sa pagkakataong ito. Bukod dito, kung may lakas ka, maaari kang mangolekta ng napakaraming yaman. Ang puok ng dugo ay sagana sa mga yaman ng elementong dugo at dragon. Kahit hindi mo gamitin, maaari mong ipagpalit sa ibang tagapagsanay. Naisip ng bida, kung ganoon, ito nga ay isang malaking pagkakataon. Huwag kalimutan, mayroon pa akong hayop na tagahanap ng kayamanan. Ani ng general mula sa kanyang upuan, napakalawak ng puok ng dugo. Kahit na ang 6 na dakilang kapatagan ng pagtitipon ay maraming taon nang nag-i-explore, 1 o 2 bahagi pa lang ang kanilang natutuklasan. Huwag nang sabihin pa ang ating kapatagan ng pagtitipon. Ibinigay nito ang isang libro sa bida. Narito ang lahat ng impormasyong nahanap ng tahanang itim na tanggulan. Iminumungkahi kong tuklasin mo ang mga lugar na natuklasan na. Mas ligtas iyon. Idinidiin ko, napakahalaga ng kaligtasan. Kahit na nangako ang may-ari ng puok ng dugo na poprotektahan ang kaligtasan ng 6 na dakilang kapatagan ng pagtitipon, dagdag pa nito, ngunit mayroon na ring mga taong natrap ng tuluyan sa puok ng dugo at hindi na nakalabas. Walang takot na tinanggap ng bida ang libro, naiintindihan ko, General. May kinuha ang general na isang kwintas. Nga pala, bago ka umalis, isuot mo ito. Nagtaka ang bida, ano ito? Sumagot ito ay isang mahiwagang bagay na sinipsip ng hepe ng tahanan ang enerhiya ng kanyang unang pangunahing espiritong alaga. Ito sana ang huling alas na ipapagamit niya sa akin sa labanan sa kontinente. Kung makakapasok ka sa lihim na puok, mas mabuting ikaw na ang magdala nito. Lumipat ang eksena sa pasukan ng puok ng dugo. Ang buong koponan ng bida ay nagtipon doon. Sumenyas ang general, magsimula na. Pinihit niya ang isang hiyas, at isang gintong liwanag ang bumalot sa buong koponan. Namangha ang bida, ito ba ang enerhiya ng isang tunay na tagapagsanay? Napakalakas nga. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, oras na naman ba para buksan ang lihim na puok bawat taon? Isang apoy na dragon ang lumitaw sa kanilang harapan. Sumagot ang sistema sa dragon, opo, Ginoo. Oras na para buksan ito, 1 beses sa 1 taon. Muling umalingaw-ngaw ang boses kanina, kung gayon, magsimula na. 1 butas ang nabuksan. Sinabi ng general, ang daanang iyan ay maaaring gamitin para makapasok sa lihim na puok. Mayroon kayong 1 buwan para mag-explore. Pagkatapos, ilalabas kayo ng may-ari ng puok ng dugo. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok na sila. Ngunit bago iyon, nagsalita pa ang apoy na dragon, inutusan ako ng pinuno na sunduin kayo. Ngayon, ilalagay ko ang aking marka sa inyo. Sa gayon, hanggat hindi kayo ang unang aatake sa mga nilalang sa puok ng dugo, hindi rin nila kayo gagalawin. Pero kung maglalakas loob kayong pumasok sa sentro ng puok ng dugo, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin sa inyo ng mga puwersang hindi ko sakop. Mga tao, huwag kayong masyadong sakim. Pagkatapos ng paalala, nawala na silang lahat. Ang 3 ay nahulog sa isang bangin, masakit ang pagbagsak. Sumalubong sa kanila ang isang pulang dragong dugo. Napasigaw ang babaeng kasama, pulang dragong dugo. Ito ang pulang dragong dugo. Sinusundo niya tayo. Pagkasabi nito, sumigaw ang halimaw, tumalsik ang laway sa kanilang 3. Naisip ng bida, kakaibang seremonya. Sabi ng halimaw, sige, tapos na ang misyong ipinag-utos ng pinuno. Maaari na kayong mag-explore. Pagkatapos ng 1 buwan, hahanapin ko kayo batay sa inyong aura para ilabas kayo. Habang pinipigan ng babaeng kasama ang kanyang damit, na naging dahilan para mamula ang kalaban na nakatayo sa malayo, sinabi niya, ang bawat kapatagan ng pagtitipon ay siguradong may gabay. Maghiwa-hiwalay na tayo at mag-explore ng kanya-kanya. Sumang-ayon ang kalaban, iyon din ang iniisip ko.
Sa mungkahi ng babaeng kasama, naghiwa-hiwalay sila para mag-explore. Mula pa noong gabi na nakilala niya ang general, iniisip na ng bida kung paano itatago ang sikreto ng hayop na tagahanap ng kayamanan, ngunit wala pa siyang naiisip na magandang paraan. Ngayong araw, nang marinig ang mungkahi ng babaeng kasama, napapalakpak ang bida para sa dalagang mula sa pulang bayan. Tamang-tama. Tinawag niya ang kanyang espiritong hayop para maghanap ng mga bagay. Nagtanong siya, tagahanap ng kayamanan, sigurado ka bang dito nakatago ang gamit? Galit itong sumigaw, maru-maru. Na parang naintindihan ang ibig sabihin nito, mabilis na nagpaliwanag ang bida, hindi, bakit naman ako hindi maniniwala sa iyo? Ituro mo ang daan. Habang binabasa ang librong ibinigay ng general, naisip niya, anong daan ang nakasulat dito? Ang halamang gamot ay gusto ng mamasa-masang lugar, ngunit kailangan ay tuyo ang kapaligiran. Pero ang lugar na ito ay walang kinalaman sa pagiging tuyo. Habang nag-iisip, baka sa mukha ng bida ang pagkalito. Ang bida ay nakasakay sa likod ng kanyang espiritong hayop, lumilipad sa pagitan ng mga bangin. Nasa unahan ang hayop na tagahanap ng kayamanan na mag-isang lumilipad. Naisip niya, mula nang matunaw ng batang ito ang bato ng kawalan at matutong lumipad, ayaw na niyang may yumayakap sa kanya. Mahigit 15 kilo rin iyon, medyo nakakapanghinayang kapag matagal na. Bigla siyang nagulat. Ano? Sunod-sunod na mga bangin ang lumitaw. Naisip niya, ito ay ibang mundo. Tuyong kapaligiran at may malamig na daloy ng tubig. Baka naman, ni. Patuloy na lumipad paharap ang hayop na tagahanap ng kayamanan, ginagabayan siya. Muli siyang nagulat. Iyon ba ang nasa talaan ng mga nakatatanda sa tahanang itim na tanggulan? Ang pangalan nito ay halamang balat. Sa sinaunang aklat ng dragon, ito ang sikat na halamang dragon. Ang halamang dragon ay nabubuo mula sa utak ng dragon sa isang espesyal na kapaligiran pagkatapos mamatay ng isang sinaunang dragon. Kapag kinuha ito ng isang nilalang na may mahinang dugo, may pagkakataon itong maging isang uri ng dragon. At kung mas matagal na ang kasaysayan ng halamang dragon, mas mataas ang tsansang maging dragon. Ang uri ng halamang ito, 10 taon bago magbago ng kulay, 7 taon bago tumubo ng isang dahon. Nagningning ang mga mata ng bida, bakas ang labis na kagalakan. Nakatagpo ako ng napakahalagang bagay. Habang masaya dahil sa nahanap na mahalagang bagay, biglang natakot ang hayop na tagahanap ng kayamanan at sumugod sa bida, sumisigaw, maru-maru. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Anong problema mo, tagahanap? Bigla siyang may naalala at sumigaw sa kanyang espiritong hayop, hindi tama. Espiritong hayop takbo. Mabilis silang nagtago sa likod ng isang bato. Naisip ng bida, nagpabaya ako. Ang lugar kung saan may halamang dragon ay lugar ng pangangaso ng mga dragon at mayroon pang matandang dragon na nagbabantay. Paanong walang mag-i-interes dito? Mula sa kung saan, isang gintong palaka ang lumitaw. Nakilala ito ng bida, ito ay isang halimaw na palakang kidlat, isang napakadelikadong uri, may elementong tubig, kuryente at lason. Sa tingin niya, ito ay nasa hustong gulang na. Ang palaka ay papunta sa halamang dragon nang biglang isang dambuhalang buhaya ang lumabas mula sa tubig at dinakma ito. Ang bida na nakatago ay labis na natakot, napatakip ng bibig. Naisip niya, buhayang kumakain ng bato. Napakadelikadong nilalang, elementong tubig, kadiliman, hayop at lakas. Siguradong nasa sukdulan na ng paglaki ang isang ito. Patay na. Walang kalaban-laban sa himpapawid ang halimaw na palakang kidlat. Naglaban ng husto ang dalawang hayop para makuha ang halamang dragon. Parehong malakas, walang nagpapatalo. Ang bida sa likuran ay humanga. Ito pala ang labanan ng mga mapanganib na uri. Sa kasamaang palad, hindi makabawi ang halimaw na palakang kidlat. Habang iniisip iyon, biglang tumayo ang lahat ng buhok niya. Natakot siyang sumigaw, nakakatakot ang boltaheng ito. Siguro, T. Ang palaka ay bumagsak mula sa langit, nagpakawala ng napakalakas na kuryente. Ang buhaya sa tubig ay hindi nakaiwas at agad na nalitson. Ang bida na nakatago ay napasigaw sa sakit. Naisip niya, hindi ko inaasahan ang ganitong resulta. Sa puok ng dugo, panganib ang nasa lahat ng dako. Hindi ko makukuha ang halamang dragon na ito, masyadong delikado. Akala niya inanalo na ang palaka, ngunit hindi. Nagising ang buwaya.
Mula sa likuran, sumugod ito sa palaka. Sa harap ng namanghang bida, sa isang kagat lang, naputol ang paa ng palaka. Naisip ng bida, napakalupit. Gumamit ng malakas na atake tapos biglang umatras para patayin. Ganito rin siguro kalupit ang labanan ng mga tagapagsanay. Naging matindi ang habulan ng dalawang hayop, lamang ang buwaya. Tumakbo sila palayo, nakalimutan ang halamang dragon. Mula sa isang sulok, naisip ng bida, nakaalis na sila. Agad siyang lumapit at sinamantala ang pagkakataon para kunin ang mahalagang halaman. Sabi ng bida, kahit medyo magulo ang proseso, nakuha ko rin naman. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang gawin ngayon ay tumakbo ng pinakamalayo. Habang nagsasalita, mabilis siyang tumakbo, tuwang-tuwa. Tunay ngang marunong sumamantala ng pagkakataon. Bumalik sa labanan ng dalawang halimaw, ang palaka ngayon ay naging biktima na ng buwaya. Habang kumakain ng masarap, tila napansin nito ang pagkawala ng halamang dragon at agad silang hinabol. Nagmamadaling sumigaw ang hayop na tagahanap ng kayamanan, maru-maru. Nakasakay sa likod ng kanyang espiritong hayop, natarantang nagtanong ang bida, hindi tama, ilang kilometro na ang layo natin, bakit nakakahabol pa rin? Pagtingin niya sa kanyang espiritong hayop na humihingal, napagtanto niya, kaya pala, dahil sa amoy. Napapitik siya sa noo, minaliit ko ang pang-akit ng halamang dragon sa elementong dragon. Agad niyang kinuha ang halamang dragon at sinabing, nga. Pagkatapos kumain, naging mas masigla ang kanyang espiritong hayop. Siguro dahil masarap ang kinain. Biglang bumilis, ang bida at ang hayop na tagahanap ng kayamanan ay nataranta, napaiyak. Sumigaw siya, naku po. May pampabilis din pala ito. Tila may napagtanto siya, lumingon sa hayop na tagahanap ng kayamanan at nakita ang namumugtong mga mata nito. Patay. Nakalimutan ko, pagkatapos mag-transform ng hayop na tagahanap ng kayamanan, dragon type na rin ito. Agad niya itong pinakalma, tagahanap ng kayamanan, sa paghahanap ng kayamanang ito, malaki ang naitulong mo, ikaw ang pinakamagaling sa puso ko. Huwag kang mag-alala, kapag may nahanap pa tayong iba, siguradong ikaw ang mauna. Halika na, apir tayo. Kailan ba kita niloko? Nagtampong tumalikod ang hayop na tagahanap ng kayamanan, ngunit nakipag-apir pa rin sa kanya. Ang tatlo ay humaharurot ng biglang pumreno. Mas bumilis pa ang espiritong hayop ng bida. Biglang lumipad ito sa himpapawid, isang aura ang lumabas mula rito, at agad itong bumagsak sa lupa. Nawalan ng malay ang espiritong hayop. Sabi ng bida, hindi pwede, ang enerhiya ng halamang dragon ay nawawala pa rin, hindi ko alam kung ano ang maaakit nito. Hindi ko alam kung kailan magigising ang aking espiritong hayop. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang bote ng likidong ginawa niya. Masaya siyang sumigaw, ayon. Ngayong hindi makagalaw ang aking espiritong hayop, tayo ang magbabantay ngayong gabi. Dumating na ang gabi, maliwanag ang buwan sa kalangitan. Ang tao at hayop ay magkasamang nakabalot sa isang kumot na gawa sa dahon. Malungkot ang bida at ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Hinaplos ng bida ang kanyang espiritong hayop at naisip, dati, ikaw ang laging nagsasakripisyo para protektahan ako. Ngayon, ako naman. Naalala niya noong maliit pa ito, kasinlaki lang ng palad, mula sa isang maliit na kaliskis ay naging isang ahas dragon, at mula sa ahas dragon ay naging isang nakakatakot na uri, higit pa sa mapanganib na uri na kayang magwasak. Sa bawat pag-evolve ng espiritong alaga, mas maraming panganib at paghihirap ang mararanasan. Darating din ang araw na maabot ang sukdulan ng lahi, at maaaring harapin ng tagapagsanay ang desisyong palitan ang kanyang pangunahing espiritong alaga. Ang mga espiritong alaga na hindi makasabay sa pag-unlad ng tagapagsanay ay hindi na maituturing na tulong kundi pabigat. Ang mga tagapagsanay ay kukuha rin ng mas malalakas na espiritong alaga na may mas mataas na lahi. Kahit gaano kalakas, tulad ng kanyang guro, kailangan din niyang harapin ang pagpiling ito. Tulad ng isa sa kanyang pinakamahihinang espiritong alaga, ang lobo ng kadiliman ay hindi niya orihinal na espiritong alaga. Siyempre, maging ang damdamin o ang koneksyon ng kaluluwa sa espiritong alaga ay magdudulot ng pinsala sa pisikal at mental na kalusugan ng tagapagsanay. Habang yakap ang espiritong hayop, nagpatuloy siya sa pag-iisip, kaya ang tagapagsanay ay hindi ito tuluyang iiwan o pababayaan na lang mamatay, kundi ilalagay ito sa isang espesyal na lugar, patuloy na aalagaan hanggang sa bawian ng buhay.
Nangako siya sa sarili, gagawin ko ang lahat para mag-evolve ka pa. Hindi tayo maaaring magkahiwalay. Sumikat na ang araw, nagbabantay pa rin siya. Sinabi niya sa hayop na tagahanap ng kayamanan, sabi ko na, isang beses lang hahampasin. Agad, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha, namula ito. Pagkatapos siyang utusang sumampal, ngayon ay nagalit siya, magaling. Ang lakas ng loob mong gumamit ng ganyang kalakas na puwersa. Lagot ka sa akin. Naglaro sila ng bato-bato pick. Isang berdeng kamay ang lumitaw, ang kanyang espiritong hayop pala ang nagising. Agad nilang niyakap ang espiritong hayop. Masayang sumigaw ang bida, espiritong hayop. Nagbago ito, 6 na metro na ang taas. Masaya siyang sumigaw, ito na ang pamantayan ng hustong gulang. Ipinatong nito ang kuko sa kanyang ulo. Payapa siyang natulog sa kandungan nito. Ang lakas ng halamang dragon ang nagpa-evolve sa kanyang espiritong hayop sa hustong gulang at nagbigay rin ito ng perpektong anyo. Ang sakit ng pagtanggal ng balat ay nagbigay daan sa kanyang espiritong hayop na matutunan ang bagong kakayahan, ang pahinga ng dragon. Ang ataking ito ay hindi lang magagamit sa kanyang espiritong hayop, kundi makakatulong din sa ibang espiritong alaga na maibalik ang enerhiya at gumaling ang mga sugat. Mula sa tagapagsanay na bida, ang sinaunang aklat ng dragon ay nagkaroon din ng malaking pagbabago, nagdagdag ng nilalaman na hindi pa nagkakaroon dati. Nang makitang hindi natutulog ang bida ng ilang araw, umaasa ang kanyang espiritong hayop na makakatulog siya. Ngunit hindi inaasahan ng tao at hayop na nagkaroon ng isang pagkakataon na ang kanilang mga kaluluwa ay lubos na nagkaisa. Nakatulog siya ng mahimbing. Nakaupo ang bida sa likod ng kanyang espiritong hayop, binuklat ang libro. Sinabi niya, dati, ang sukdulan ng lahi ang matagal ko nang iniisip na problema. Ngunit ayon sa nilalaman ng sinaunang aklat ng dragon, kung pipiliin ang lahi ng dragon sa landas ng ebolusyon ng nakakatakot na uri, ang aking espiritong hayop ay may kabuuang 23 uri. Kasama rito ang mga nasa gitnang antas ng nakakatakot na uri, tulad ng dragong may buntot na martilyo, dragong may sungay na kidlat, nakauri ng pulang dragong dugo na namumuno sa puok ng dugo. Ang dragong may buntot na martilyo ay kilala sa kanyang malaking buntot na parang martilyo, may mapanirang lakas at maihahambing sa pambobomba ng mabibigat na tangke. Ang dragong may sungay na kidlat naman ay isang uri ng dragon na kumokontrol ng kidlat. Mayroon itong sungay na kayang magpakawala ng kidlat, at ito rin ang hindi masisirang sandata ng dragong may sungay na kidlat. Bago pa rito, mayroon pang mas mataas na antas ng nakakatakot na uri, ang dragong bundok, dragong lava, dragong tanggulan. Kasama rito, ang dragong tanggulan ay isang uri ng human shield at firepower, isang mataas na antas ng nakakatakot na uri, elementong pandigma, dragon, bakal, at apoy, tinatawag na gumagalaw na kuta ng digmaan. Ang simbolikong kakayahan nitong bakal na apoy, ang bagyo ng apoy, ay mas lalong nakakatakot sa mga kaaway. Habang nag-iisip, nai-imagine niya ang sunod-sunod na napakalalakas na espiritong hayop. Sinabi niya, ang ordinaryong tagapagsanay, kahit pa ang isang veterano tulad ng aking guro, kung makakakuha lang ng isang paraan ng ebolusyon, siguradong matutuwa na iyon ng husto. Napakamot siya ng ulo, nalilito. Ako naman, nag-aalangan kung alin ang mas malakas. Biglang gumalaw ang pahina ng libro at huminto sa harap ng bida. Nang makita ito, medyo nagulat siya. Ito ay T. Sa puok ng dugo, binasa ng bida ang libro. Kung pipiliin ng aking espiritong hayop ang lahi ng ahas dragon bilang pangunahing landas ng ebolusyon, ang aking espiritong hayop ay may kabuuang 37 uri. Kasama rito ang mga nasa gitnang antas tulad ng ahas dragong kidlat, ahas dragong hangin ulan, ahas dragong yelo, ahas dragong buto, ahas dragong apoy. Ang ahas dragong kidlat, ang pangunahing enerhiya nito ay tiyak na elementong kidlat, tubig at dragon. Maaari itong sumakay sa ulap, mukhang banal na dragon. Ngunit para sa bida, masyadong magarbo ang kakayahang ito at hindi rin masyadong magagamit, kaya direkta niya itong tinanggal. Ang pagkuha naman sa lahi ng ahas dragon bilang pangunahing landas ng ebolusyon ay may kabuuang 11 uri lamang. Kasama rito ang ahas dragong lupa, ahas dragong baging, tunay na ahas dragon, ahas dragong kuryente, ahas dragong hangin kidlat. Kahit na ang ahas dragong lupa ay perpektong namana ang likas na kakayahan ng elementong lupa na taglay ng aking espiritong hayop bago mag-evolve,
kulang naman ito sa likas na kakayahan ng elementong kadiliman, na walang dudang malaking kawalan para sa aking espiritong hayop na pangunahing elementong kadiliman. Ang ahas dragong hanging kidlat naman, pinagsasama ang elementong dragon, hangin, kadiliman, at kuryente, ang pinakamataas na uri sa mga mataas na antas ng nakakatakot na uri. Isa itong uri ng ahas dragon na kayang sumakay sa ulap at tumapak sa hangin, isang halos perpektong nakakatakot na uri. Naisip ng bida, malakas nga ang dragong tanggulan pero medyo malaki. Mukhang ang ahas dragong hanging kidlat ang perpektong pagpipilian. Isakripisyo ang depensa ng elementong lupa para sa kakayahang lumipad at mas malalakas na paraan ng pag-atake. Ang kanyang espiritong hayop ay magiging ahas dragong hangin ulap. Mga materyales para sa ritual. Ang kanyang espiritong hayop, isang kristal ng dugo mula sa dalawang elementong dragon na mataas na antas ng nakakatakot na uri, elementong hangin kidlat. Isang uri ng dragon na may elementong hangin kidlat na may dalawang elementong dragon, 5,000 dines ng esensya ng dugo, isang buong bato ng dilim na hangin, isang buong bato ng umaakit na kidlat, 1,500 piraso ng esensya ng hangin kidlat. Masaya siyang nagsabi, kung may direksyon na, tara na. Agad silang lumipad. Nakarating na sila sa kapatagan ng buwan. Nakasakay sa likod ng kanyang espiritong hayop, tumingin siya sa malayo, napabuntong hininga. Mukhang naubos na ang swerte ko. 3 araw na, wala akong nakitang anumang mahalaga. Ayon sa mapa na ibinigay ng general, kung dadaan sila sa lugar na ito, mapupunta sila sa mapanganib na zona, labas na sa sakop ng eksplorasyon. Tinawag niya ang hayop na tagahanap ng kayamanan, i-activate ang night vision. Pagkatapos matunaw ang material na dragon, nagkaroon din ng bagong kakayahan ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Sumigaw ito, maru-maru. Sa tulong ng enerhiya ng kaluluwa, kayang ibahagi ng hayop na tagahanap ng kayamanan ang paningin nito sa mga kayamanan sa bida. Habang nakatingin sa malayo, nagtanong ang bida, ano ito? Sa ibaba, 2 berdeng dragon ang naghahabulan ng isang piraso ng kahoy. Nakilala niya ito. Mukhang 2 apoy na dragon na nasa hustong gulang. Mahika ba ang nahuli nila? Hindi, siguro isang puno. Mas lalo siyang nagulat. Pati puno, marunong maglakad. 2 mabangis na halimaw ang sumugod sa piraso ng kahoy na umiiyak sa takot. Napansin niyang pamilyar ito. Kakaiba ang punong ito, parang nakita ko na dati. Nakaupo ang bida sa likod ng hayop, binuklat ang libro. Bigla siyang huminto sa isang pahina at sinabing, nahanap ko na. Ito ang punong sumisipsip ng enerhiya. Ayon sa paglalarawan sa sinaunang aklat ng dragon, ang talaan tungkol sa punong sumisipsip ng enerhiya ay napakabihira, halos wala nang natitira. Walang dudang napakabihira nito. Ang ganitong uri ng nilalang ay napakabihira rin sa sinaunang aklat ng dragon. Ang punong sumisipsip ng enerhiya ay hindi orihinal na nilalang sa mundong ito. Galing ito sa kawalan. Karaniwan, ang punong sumisipsip ng enerhiya, pagkapanganak pa lang, ay tulad na ng madilim na kawalan, lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya sa kawalan at napakahaba ng buhay. Kapag malapit na silang mamatay, lilipad sila pabalik sa kawalan bilang isang usbong hanggang sa masipsip sila ng enerhiya ng alon. Tutubo sila ulit, paulit-ulit lang ang siklo hanggang sa mawala na rin ang anyong usbong. Para naman sa mga punong sumisipsip ng enerhiya na lumilitaw sa mundo, lahat ng buto ay pumapasok sa mundo sa pamamagitan ng mga lihim na bitak sa kawalan. Isa pang dahilan kung bakit bihira ang punong sumisipsip ng enerhiya ay dahil wala silang kakayahang magparami. Isinara niya ang libro at napabulalas, ito na ang hinahanap ko. Ang punong sumisipsip ng enerhiya ay kayang-kayang mag-transform sa aking espiritong hayop. Na parang narinig na nabanggit siya, lumingon ang kanyang espiritong hayop, tuliro. Naisip ng bida, ang punong sumisipsip ng enerhiya ay walang kakayahang makipaglaban, kaya nahuli ito ng apoy na dragon. Ngunit ang enerhiya ng puno ay napakalakas. Ang punong sumisipsip ng enerhiya ay isang espesyal na mapanganib na uri, kabilang sa elementong kawalan, mahiwaga, lumalamon, at nagpapalitan ng enerhiya, mas bihira pa sa elementong misteryoso tulad ng hayop na tagahanap ng kayamanan. Kayang sipsipin ng punong sumisipsip ng enerhiya ang malaking enerhiya, itinatabi ito sa katawan, at kapag kailangan, tutubo ito bilang bunga.
Ang bungang ito, kahit maliit lang, ay kayang busugin ang espiritong alaga ng matagal, katumbas ng pagpapahaba ng buhay ng tagapagsanay. Mas nakakagulat pa, kayang lunukin ng punong sumisipsip ng enerhiya ang mga halimbawa at mamunga. Maging bunga ng lakas o iba pang mataas na antas na materyales, kapag kinain, kaya nitong gumawa ng eksaktong kopya, parang isang laboratorio ng tagapagsanay. Nakaupo siya sa likod, baka sa mukha ang kagalakan. Sumigaw siya, bawat tagapagsanay na may punong sumisipsip ng enerhiya ay maaaring bumuo ng isang napakalakas na hukbo ng espiritong alaga. Nakakakilig, di ba? Tara na, hukayin na natin ang puno. Ang tatlo ay masayang-masaya, nakangiti at mabilis na humarurot. Sa kalangitan, ang lugar na ito ay puno ng mapanganib na mga batuhan na may malakas na agos ng tubig. Ganito rin ang anyo noong kinuha nila ang halamang dragon. Nagtago sila sa likod ng isang bato, sumisilip, inuusisa ang sitwasyon. Ang puno ay dinala na ng dalawang dragon. Biglang mula sa malayo, lumitaw ang hayop na tagahanap ng kayamanan, sunod-sunod na binato ang mga ulo nila ng aasar. Mukhang nasasaktan sila. Hinahabol nila sa lupa ang hayop na tagahanap ng kayamanan na galit, habang ito naman sa himpapawid ay patuloy silang inaasar. Sumigaw ang natitirang dragon, ano ang tinitingin-tingin mo? Ang puno ay yumakap sa ulo, umiiyak sa takot. Isang bato mula sa malayo ang humagis ng napakabilis. Mabilis na naiwasan ng puno ang bato na tumama sa buntot ng dragon. Tumalsik ang sariwang dugo, mukhang masakit. Agad na lumitaw ang martilyo ng espiritong hayop ng bida sa himpapawid, bumagsak sa ulo nito. Isang kritikal na tama. Bumaon ang ulo nito sa lupa, nakataas ang dalawang paa. Yumuko ang bida para obserbahan, hinawakan ang baba, tunay ngang isang sukdulang mapanganib na uri sa hustong gulang. Tinamaan ng atake sa ulo, nahimatay lang. Hindi rin kayang sirain ang atake sa lupa. Sa kabilang dako, mabilis na tumakas ang puno. Ngunit paano ito makakataka sa espiritong hayop ng bida? Lumapit ito at binatukan ang puno, pinapagalitan. Ang dalawang espiritong hayop ay nagniningning ang mga mata, naglalaway habang tinitingnan ang mahinang puno. Sumingit ang bida, itali na. Mabilis silang sumugod at itinali ito. Tapos na. Masayang tumalon ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Gabi na, nagsisiga sila, nagpapakulo ng tubig. Sinabi ng bida sa puno, halika na. Kung magtatagumpay, hindi na mag-aalala ang aking espiritong hayop at ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Sa sandaling kumonekta ang enerhiya ng kaluluwa ng bida sa punong sumisipsip ng enerhiya, isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa isip ng bida. Ang puno ay nakasuot ng Amerikana, may salamin at may hawak na mikropono. Oh, baby! Ako ay isang puno sa malalim na kabundukan. Isang punong sumisipsip ng enerhiya na nasa hustong gulang, walang inaalala at marunong pang maglakad. Noong lumipat ako ng bahay, may nakapansin sa akin kaya nahuli ako. Natatakot ang puno, takot na takot, walang tumutulong. Ang anim na mata ay nakatitig, gulat na gulat. Namutla ang bida, baliw yata ang punong ito. Dagdag pa niya tungkol sa puno, ang dalawang espiritong hayop ay mukhang natataranta dahil mawawalan sila ng pagkain. Kainin mo ito, bahagi ito ng mataas na enerhiyang halaman ng hayop na tagahanap ng kayamanan. Kung gusto mo, ibibigay ko rin sa iyo ang bahagi ng aking espiritong hayop. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang tumpok ng pagkain. Nagtanong siya, masarap ba? Basta espiritong alaga ko, walang problema sa pagkain sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Bigla siyang lumingon sa dalawang espiritong hayop, masarap nga, pero sabi ng puno, ayaw niya. Yigsaid, nawala na ang hapunan ninyong dalawa. Kinain na lahat ng punong sumisipsip ng enerhiya. Siyempre, pagkatapos noon, binugbog nila ang puno. Habang umiinom ng tubig ang bida, naisip niya, hindi ko alam kung epektibo ang paraang ito. Biglang nagising. Ha! Nga pala, dala ko ang pabango ng dugong araw. Bakit ko nakalimutan? Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang bote ng mahiwagang likido. Sumigaw siya ng spell, karot at tungkod. Puno, sumunod ka. Binuhusan ng bida ng likido ang puno. Pagkatapos buhusan ng pabango ng dugong araw ang punong sumisipsip ng enerhiya, ang bida at ang punong sumisipsip ng enerhiya ay parehong napunta sa isang ilusyon.
Naramdaman ng bida na para siyang naging isang punong sumisipsip ng enerhiya na nasa hustong gulang, lumulutang sa kawalan. Mukha siyang tulala. Isang araw, nakakita ang bida ng isang usbong na maraming kulay. Ito ang punong sumisipsip ng enerhiya. Pinili ng punong sumisipsip ng enerhiya na ito na mag-ugat sa kawalan, parang isang ama na nag-aalaga sa punong sumisipsip ng enerhiya, ang pinakamalapit sa punong sumisipsip ng enerhiya. Ganoon ang imahinasyon. Sa katotohanan, para silang mga baliw na sumasayaw ng walang direksyon. Patuloy na nang aakit ang bida, puno, pumayag ka na. Sumigaw ang puno, baba. Ang dalawang kamay ay akmang maghahawakan nang biglang isang liwanag ang sumabog sa gitna, pinaghihiwalay sila. Sumigaw ang bida, ha? Mabilis na lumaki ang puno, mas matangkad pa sa bida. Nagningning ang kanyang mga mata. Ang punong sumisipsip ng enerhiya na ito, mukhang malapit na sa huling yugto ng paglaki. Ang enerhiyang espiritual na ito ay nagpaningning sa aking mga mata. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay ang liwanag ng kaluluwa na nabubuo sa yugto ng paglilinang. Nangangahulugan din na ang paglilinang ng tagapagsanay sa yugtong ito ay ganap ng matatag. Kaya ang titulong tikalahating henyo inang bida ay maituturing ng matatag. Tiningnan niya ang puno at sinabing, puno, ang mataas na enerhiyang halaman na kinain mo kanina, sa kasalukuyang enerhiya mo, kaya mo bang kopyahin? Parehong nakahawak sa baba ang puno at tao, nag-iisip. Biglang umiling ng sunod-sunod ang puno. Isang berdeng bunga at isang abong bunga ang inihagis sa harap ng bida. Hawak niya ang dalawang bunga, tumingin sa hayop na tagahanap ng kayamanan, nagniningning din ang mga mata nito, mabilis na sumugod sa puno. Napangiti ang bida. Napakabilis. Mukhang nalutas na ang problema sa pagkain. Hinawakan ng puno ang kamay ng bida at inilagay sa dibdib nito. Isang maningning na gintong liwanag ang lumitaw. Bumalik sila sa ilusyon. Sabi ng puno, ngayong araw, eksaktong 1,200 taong gulang na ako. Ang pagkopya ng pagkain ay walang lasa. Nakatayo roon ang bida, napabuntong hininga. Nagpatuloy ang puno, ang mga bungang enerhiya sa puok ng dugo, kaya ko lahat. Kunin mo na, panghimagas. Naging ginto ang mga mata ng bida. Agad siyang nakaalis sa ilusyon. Nakaupo ang bida sa isang bato, isang kamay ay maihawak na libro, ang isa naman ay maihawak na abong bunga. Ang mga espiritong hayop ay nakapaligid, nakatingin. Sinabi niya, ang kulay ng bungang ito ay parang bakal, ang hugis ay parang bomba. Ang isa namang bunga ay mapusyaw na berde, may kaunting tuldok, perpektong tumutugma sa talaang ibinigay ng general. Ang hugis ng bungang bakal na utak ay parang isang bolang bakal, walang kinalaman sa enerhiya, ngunit ito ay isang tunay na bungang enerhiya. Napahawak siya sa baba, nag-iisip. Ayon sa talaan ng kapatagan ng pagtitipon, hanggang ngayon, ang puok ng dugo lang ang may malakihang taniman ng bungang bakal na utak. Dagdag pa niyang naisip, gayunpaman, ang gubat ng bungang bakal na utak ay sinakop na ng napakadelikadong uri na maisungay na bakal na kalasag, napakahirap makakuha ng bungang bakal na utak mula rito. Inihagis niya ang abong bunga sa kanyang espiritong hayop. Ngayong may punong sumisipsip ng enerhiya na, hindi ba't parang dala ko na ang buong puok ng dugo? Ang pinakamalaking epekto ng bungang bakal na utak ay pagkatapos kainin ng espiritong alaga, makakabuo ito ng isang matigas na balat na parang bakal. Kung ito ay isang nilalang na may kaliskis, maaaring magdagdag ng isang matibay na layer ng kaliskis. Kakakain lang ng kanyang espiritong hayop, ngunit walang nagbago. Lumingon siya sa puno, walang nagbago, puno. Mukhang kailangan nating gumawa pa ng marami. Umiling ulit ang puno. Lumingon siya sa hayop na tagahanap ng kayamanan, gusto mong maglaro? Sumigaw ito, Maru. Inihagis niya ang bunga sa kanyang espiritong hayop, sunod-sunod nitong kinain. Naubos din ang lakas ng puno. Hinaplos niya ang ulo, tiningnan ang kanyang espiritong hayop, napakabisa nga ng bungang bakal na utak. Nag-transform ang espiritong hayop sa ibang antas, isang malakas na lilang aura ang lumabas mula rito. Hinaplos ito ng bida, nagmamalaki. Ang isang kuko na ito, kahit papaano ay may 7 hanggang 8 bahagi ng lakas. Ang kakayahang depensang ito ay sapat na para maabot ng aking espiritong hayop ang kaliskis ng ahas dragon sa hustong gulang. Habang nagbabasa ng libro, sinabi niya, hindi ko inaasahan na ang kakayahang depensa ng aking espiritong hayop ang unang makakarating sa hustong gulang.
Kung ang punong sumisipsip ng enerhiya ay maaari ring mag-transform bilang dragon. Tunay ngang may kakayahan ding mag-transform bilang dragon ang punong sumisipsip ng enerhiya. Masaya siya, nagniningning ang mga mata. Sukdulang nakakatakot na uri, punong sumisipsip ng enerhiya, espiritong alagang kalasag dragon, uri ng proteksyon, ang pangunahing katawan ay ang puno, kayang i-convert ang nasipsip na enerhiya bilang panangga. Sukdulang nakakatakot na uri, espiritong alagang kumakain ng dragon, uri ng atake, ang pangunahing katawan ay ang puno, kayang i-convert ang nasipsip na enerhiya bilang matatalas na talim. Dagdag pa niya, kung ikukumpara sa dalawang naunang uri ng pag-transform bilang dragon, ang pangatlong uri, ang kakayahang depensa at pakikipaglaban ay halos wala. Ngunit ang pangatlong uri ang pinakaangkop sa aking direksyon. Sukdulang nakakatakot na uri, espiritong alagang suporta, ang pangunahing katawan ay dragon, makakatanggap ng dalawang katangian ng pagpapalakas, lahat ng bungang enerhiya na gagawin ay tataas ang bisa ng isang antas. Lahat ng bungang enerhiya na gagawin ay mababawasan ng kalahating enerhiya ang konsumo. Sa puok ng dugo, ang madilim na gubat ay walang sinusunod na alituntunin. Pagkatapos basahin ang sinaunang aklat ng dragon, sinabi ng bida sa hayop na tagahanap ng kayamanan ang mga materyales na kailangan para mag-transform bilang dragon ang punong sumisipsip ng enerhiya. Napapaligiran ng mga bundok, sunod-sunod, natatakpan ng makapal na puting nyebe. Naglakad ang bida sa malambot na nyebe, inoobserbahan ang paligid. Sayang, nalibot ko na ang buong kapatagan ng buwan, wala akong nakuha. Kaya binago ng bida ang susunod niyang pupuntahan, ang madilim na gubat, malapit sa sentro ng puok ng dugo. Ang ahas dragong kidlat hangin at ang bida ay huminto sa isang lugar na puno ng mga bato at tuyong kalansay. Ang mga halamang tumutubo sa madilim na gubat ay may kakaibang matingkad na pulang kulay, halos itim na. Ang buong gubat ay mukhang madilim, parang isang sementeryo, mas mapanganib kaysa sa kapatagan ng buwan. Dahil doon, maraming uri ng insekto na mahirap kalabanin. Kahit napakadelikado, kailangan nilang puntahan ang lugar na iyon. Naalala ng bida, ayon sa sinabi ng mga nakatatanda sa tahanang itim na tanggulan, sa lugar na iyon, maraming buto ng mga nakakatakot na uri ng elementong dragon. Mayroon nang nakakuha ng isang nakakatakot na kayamanan na maaari lamang tumubo sa bangkay ng dragon, ang bulaklak ng buto ng dragon. Siyempre, ang dahilan kung bakit naglakas loob ang bida na pumunta sa madilim na gubat ay simple lang, pagkatapos matulungan ng punong sumisipsip ng enerhiya. Ang natitirang halamang dragon sa katawan ng kanyang espiritong hayop ay tuluyan ng natunaw, matagumpay na nakapasok sa hustong gulang. Pinatong ng ahas dragong kidlat hangin ang paa sa isang maliit na bungo. Sabi ng bida, may ika-4 na antas na kakayahan sa paggising, atake sa sakop na presensya ng dragon, espiritu ng dragon. Siguro may karapatan na tayong maglakad-lakad at mag-explore sa madilim na gubat. Nagulat siya. Ngunit ang lugar na ito, nakarating sila sa isang malawak na bangin. Nagtaka ang bida. Ngunit ayon sa mapa na ibinigay ng general, ito ay isang sapa. Bakit naging bangin? Binuklat niya ang dilaw na libro para tingnan. Tuyong sapa, ang mga kanal ay naging bangin na mahigit 1 metro ang lalim. Ito ay tiyak na gawa lamang ng isang nakakatakot na uri. Pupunta ba tayo sa unahan? Medyo nag-aalangan ang bida. Kalahati na ng oras ng eksplorasyon sa lihim na puok ang nakalipas. Maghanap na tayo ng kayamanan. Inudyukan niya ang ahas dragong kidlat hangin, tara na. Mag-ingat na lang tayo. Lumipad ang ahas dragong kidlat hangin patawid sa bangin. Hindi nila napansin ang isang bato sa malapit na may nakasulat, puok ng dugo, bawal pumasok. Nang makapasok sila, nakasalubong nila ang isang malaking ahas. Pinabagsak ito ng ahas dragong kidlat hangin. Ito ay isang mataas na antas na mapanganib na uri, ang ahas na may kakaibang balat. Hawak ng bida ang libro, kinukumpara. Hindi tama. Wala pang kalahating araw, mas marami na tayong nakasalubong na mapanganib na uri dito kaysa sa nakaraang linggo. Masyado siyang abala sa pag-iisip, hindi napansin na nagising na ang berdeng ahas. Pula ang mga mata nito, inilabas ang dila, handa ng umatake. Naramdaman niya ang panganib, hinawakan ang ulo ng hayop na tagahanap ng kayamanan sa kanyang balikat, nag-utos, takbo. Binuka ng ahas na may kakaibang balat ang panga nito, matatalas ang mga mata, handa ng lunukin ang nasa harap nito.
Lumitaw ang anunsyo ng system, super mapanganib na uri, evolved form, malaking ahas na may kakaibang balat. Evolved form ng malaking ahas na may kakaibang balat, lumilipad na halimaw ng kadiliman. Umakyat ang bida sa likod ng ahas dragong kidlat hangin, iniiwasan ang atake ng ahas na may kakaibang balat. Siguradong nasa hustong gulang na ito. Nag-aalalang sabi ng bida, takbo, espiritong hayop. Lumiko ang ahas dragong kidlat hangin, lumipad sa ibang direksyon. Itinuro ng bida ang daan, tumakbo tayo sa gubat, humanap ng lugar na hindi niya mapasok. Sumalpok ang berdeng ahas sa isang bangin. Sinamantala nila ang pagkakataon para tumakas sa isang maliit na kuweba. Muling umatake ang berdeng ahas, ngunit sumablay ulit. Lumingon ang bida, hindi na humahabol. Siguro naligaw na natin. Pinakalma niya ang sarili. Ngayon, makukumpirma na natin na napasok natin ang sentrong bahagi ng puok ng dugo. Naguguluhang sumigaw ang hayop na tagahanap ng kayamanan, maru-maru. Mabilis siyang umiling. Hindi pwede. Kung babalik tayo, mas lalo tayong mapapahamak. Nagalit ang hayop na tagahanap ng kayamanan, maru-maru. Binuhat ng bida ang hayop na tagahanap ng kayamanan, seryosong sinabi, ang ibig mong sabihin, ang kayamanang mailahing dragon na pinaghirapan nating hanapin sa loob ng kalahating buwan ay nasa unahan lang. Sa tulong ng punong sumisipsip ng enerhiya, sa wakas ay nakapasok na ang hayop na tagahanap ng kayamanan sa gitnang yugto ng paglaki. Ang sakop ng pagtuklas ng likas na kakayahan nito ay lumawak mula sa ilang kilometrong radius hanggang sa 15 kilometrong radius. Sa pagkakataong ito, ang kayamanang naramdaman ng hayop na tagahanap ng kayamanan ay nasa labas ng mahigit 10 kilometro. Ngunit sa maikling distansyang ito, habang papalapit ang bida, lalo siyang namamangha. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila ayon sa itinuturo ng hayop na tagahanap ng kayamanan, isang nakakatakot na puwersa ang nararamdaman na para sa bida ay parang may isang mabangis na hayop na umaatungal sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Siyempre, dahil din sa presyon mula sa nakakatakot na uring ito, hindi sila inatake ng ibang nakakatakot na uri na ikinatuwa ng bida, ngunit mas lalo siyang nag-alala. Nakaalis na siya sa kuweba at pumasok na ng malalim sa gubat. Ang hayop na tagahanap ng kayamanan ay lumilipad sa kanyang tabi. Isang maningning na dilaw na liwanag ang nakapalibot dito. Nagtanong ang bida sa hayop na tagahanap ng kayamanan, gaano pa kalayo ang kayamanan? Sumagot ito, maru-maru. Agad niyang naintindihan. Napakalakas na presensya ng dragon. Sa layong 4 na kilometro, napipilitan na ang hayop na tagahanap ng kayamanan na hindi makalipad. Natatakot ako na ang lugar na ito ay teritoryo ng isa o isang grupo ng mga nakakatakot na uri. Sa madilim na gubat, sa gitna ng mga nakamamatay na banta mula sa mga nakakatakot na uri pataas, matigas pa rin ang ulo ng bida na sumulong. Hindi dahil sa hindi niya alam ang kanyang limitasyon, kundi pinili niyang magtiwala sa hayop na tagahanap ng kayamanan. Mabilis, sa gabay ng hayop na tagahanap ng kayamanan, dinala ng kanyang espiritong hayop ang bida sa pinagmulan ng ilog. Gaya ng sinabi ng hayop na tagahanap ng kayamanan, walang anuman dito. Walang anumang banta mula sa mga mapanganib na nilalang. Ito ay isang lugar sa loob ng isang malaking kuweba. Ang pasukan ay mahigit 1 metro ang taas, ang pinakamataas na bahagi sa loob ng kuweba ay umaabot pa sa 20 metro. Mukha itong lungga ng isang nakakatakot na uri ng elementong dragon. Ang mas nakakagulat ay napakaraming puting buto sa loob ng kuweba. Nagulat ang bida. Napakalaki ng kuwebang ito. Sa gitna ng tumpok ng mga puting buto, may isang lawa na kulay pula. Ito ay tea. Hindi napigilan ng bida ang kanyang kagalakan. Ito ang bukal ng dugong dragon. Hindi ko akalain na totoong may ganito. Tumakbo siya palapit sa lawa. May ilang mapanganib na nilalang, mga nakakatakot na nilalang, kahit hindi kasing talino ng tao, ay mayroon ding sinaunang sibilisasyon. Ang bukal ng dugong dragon ay isang sibilisasyong enerhiya ng isang uri ng mapanganib na nilalang. Ilang nilalang ng elementong dragon, para mapalaki ang kanilang mga supling, ay gumagawa ng isang espesyal na kagamitan sa pagpapalaki na tinatawag na bukal ng dugong dragon, para mapataas ang potensyal at lahi ng elementong dragon ng kanilang mga supling. At ang paraan ng paggawa ng bukal ng dugong dragon ay napakadugo, barbariko, at sinauna, ang paggamit ng dugo, esensya, at maging ang buhay ng napakaraming nilalang ng elementong dragon.
Nakatayo ang bida sa kabilang pampang ng lawa, sumisigaw, ano pang ginagawa ninyo riyan? Uminom na kayo. Dagdag pa niya, kayamanan ito ng elementong dragon. Nagningning ang mga mata ng kanyang espiritong hayop at ng hayop na tagahanap ng kayamanan, sumugod sa lawa para uminom. Pinagmamasdan sila ng bida, malalim ang iniisip. Hindi masyadong mabagal. Ayun! Malakas siyang sumigaw, lumabas ka, punong sumisipsip ng enerhiya. Pagkasabi nito, isang kakaibang puno na may kakaibang hugis ang lumabas, napapalibutan ng pulang enerhiya, mukhang napakamakapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo ito ng tulala sa gitna ng tumpok ng mga puting buto. Puno! Puno! Yumaman na tayo! Yumaman na! Sumugod ito sa lawa, sipsip ng tubig. Sa loob lang ng ilang minuto, mula sa isang tuyot na puno, naging isang mataas at malagong puno ito. Ang mga ugat nito ay lalong humaba at dumami. Hindi nagtagal, naubos na ang tubig sa lawa. Natakot ang bida. Kinokopya ba ito? Nais sumingit ng hayop na tagahanap ng kayamanan. Pagkatapos maubos ang tubig, dose-dose ng kristal na bato ang lumitaw. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Utak ng dugong dragon. Napakarami nito. Ayon sa talaan sa sinaunang aklat ng dragon, ang utak ng dugong dragon ay hindi natural na nabubuo, kundi isang kayamanang nabubuo pagkatapos ng bukal ng dugong dragon. Kailangan ng hindi bababa sa sigla at esensya ng dugo ng mga supling ng nakakatakot na uri pataas para magkaroon ng pagkakataong mabuo. Tungkol sa pagiging bihira, ang utak ng dugong dragon ay medyo mas mababa kaysa sa kristal ng dugo ng elementong dragon na kailangan ng kanyang espiritong hayop. Ngunit ang lawang ito ay may isang layer ng utak ng dugong dragon, halos 100 piraso. Maingat siyang nag-isip. Kung gustong makabuo ng ganito karaming utak ng dugong dragon, hindi sapat ang 3 hanggang 5 ulo ng supling ng elementong dragon. Malamang, kailangan ng hindi bababa sa 100 ulo at esensya ng dugo ng nakakatakot na uri ng elementong dragon pataas para makabuo ng ganito karaming utak ng dugong dragon. Kinumpirma niya, ito ay isang nilalang na hindi natin kayang kalabanin. Hindi pwede. Umalis na tayo rito agad. Nag-utos ang bida. Mabilis na naging isang malaking itlog ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Natigilan siya nang makita ang nangyari. Natrigger ng hayop na tagahanap ng kayamanan ang enerhiya ng pagpapaamo ng bukal ng dugong dragon. Ang piliting umalis ang hayop na tagahanap ng kayamanan ay hindi lang sayang sa pagkakataon, maaari pa itong malubhang masugatan. Nagsisisi siya. Ibalik muna ang punong sumisipsip ng enerhiya. Hintayin nating matapos ang pagpapaamo ng hayop na tagahanap ng kayamanan tapos tumakbo na tayo. Sa sandaling hinawakan niya ang punong sumisipsip ng enerhiya, may bago siyang natuklasan. Alam ng bida kung gaano kapanganib ang kuwebang ito. Isang boses ang umalinggaw sa kanyang isip, gusto kong tumakas dito. Ngunit ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan ay parang may paulit-ulit na sinasabi sa kanyang tenga, hindi. Ayokong bawiin ang punong sumisipsip ng enerhiya. Ngunit sa ilalim ng punong sumisipsip ng enerhiya, may 2 mahiwagang pulang itlog na may matingkad na pulang disenyo. Espiritong hayop. Ito na siguro ang pinakamalaking pagkakataon natin sa puok ng dugo. Sinabi niya, sa loob ng 10 minuto, kung gaano karami ang makakain ninyo, kainin ninyo. Kung gaano karami ang maisisiksik ninyo, isiksik ninyo. Pagkatapos ng oras, kahit tapos na o hindi pa ang pagpapaamo ng hayop na tagahanap ng kayamanan, kailangan nating tumakbo ng mabilis. Nagsimula siyang matakot. Guro at mga ninuno ng tahanang itim na tanggulan, gabayan ninyo akong makabalik ng ligtas. Ngunit nagpasya na siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko bibigyan ang tahanang itim na tanggulan. Lumuhod ang bida sa lupa, kinakagat ang kuko. Nakakainis. Nagsimula siyang bumulong. Nakakainis, nakakainis, nakakainis talaga. Hindi pwede. Tiningnan niya ang kanyang espiritong hayop na gumugulong sa lupa, nalulungkot, nagingit-ngit ang mga ngipin. Hindi ba pwedeng dumami pa ng kaunti? Ang dami pa sa tabi. Pagkatapos punuin ang isang bag ng utak ng dugong dragon, tumayo siya, binitbit ang backpack. Oras na para umalis. Isang tunog ng pagkapunit ang nagpahinto sa kanya. Lumingon siya.
Kinakain ng kanyang espiritong hayop ang isang pulang balat ng dragon. Napangiti siya. Kaliskis ba ito ng sukdulang nakakatakot na uri? Biglang nagtipon ang mga itim na puwersang mahika sa isang lugar. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nataranta siyang lumingon. Sumigaw siya ng malakas, "Huwag nang kumain. Umalis na tayo." Tumakbo siya papunta sa hayop na tagahanap ng kayamanan na nagpapaamo. Pinapayuhan ito, tagahanap ng kayamanan, mas mabuti pang mabigo ang pagpapaamo kaysa mawalan ng buhay. Kailangan nating tumakbo. Hindi pa tapos magsalita, crack. Crack. Nabiyak ang itlog. Binago ng bida ang plano. Tara na. Akitin natin ang nilalang na iyon. Malapit nang mapisa ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Sumang-ayon ang kanyang espiritong hayop. Lumabas silang dalawa sa kuweba. Boom! Boom! Umalingaw-ngaw ang mga yabag. Pagod na sabi ng bida, naramdaman mo ba ito? Isang malaking berdeng dragon ang lumapit, humarang sa kanila. Humanga siya. Sa proteksyon nito, baka makapaghintay tayo hanggang matapos ang pagpapaamo ng hayop na tagahanap ng kayamanan. Pagkasabi nito, isang enerhiya ang sumugod, tumago sa katawan ng berdeng dragon. Sa isang iglap, nataranta siya. Itinulak ang dragon sa isang bangin, isang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw. Boom! Boom! Nabiyak ang lupa, umusok ng makapal. Isang pulang dragon ang lumitaw. May dalawang mata ito sa isang gilid. Bumuka ang bibig nito, umaatungal. Lumitaw ang anunsyo ng sistem, sukdulang nakakatakot na uri, hustong gulang, pulang dragong dugo. Galit na lumakad ang pulang dragong dugo, matatalas ang mga mata. Napaupo ang bida sa lupa, umuubo. Ay. Natakot siya. Ang isang buga ng hanging iyon ay hindi bababa sa 2,000 metro ang layo. Maru! Lumitaw ang hayop na tagahanap ng kayamanan mula sa kung saan, sa bagong anyo. Lumingon ang bida, napangiti. Matagumpay ang pagpapaamo. Masayang tumakbo paharap ang hayop na tagahanap ng kayamanan. Tumayo ang bida, wala na tayong dapat alalahanin. Sumakay siya sa likod ng kanyang espiritong hayop, malakas na sumigaw, buong lakas, sumugod. Naging matindi ang labanan ng dalawang panig. Sunod-sunod na nagbuga ng mga bolang pulang enerhiya ang pulang dragong dugo. Inutusan ng bida ang kanyang espiritong hayop na umiwas. Kinagat niya ng mariin ang ngipin. Nakakainis. Isang direktang tama ng apoy na ito, patay agad. Ang bolang enerhiya na sumablay ay bumagsak sa lupa, nagwasak ng mga bato. Naintindihan ng bida ang itlog. Gusto niyang takpan ang pasukan ng kuweba, kaya iniwan niya ang 2 itlog na ito. Nagalit siya. Hindi maaaring kunin ang mga itlog na ito. Hinawakan ng hayop na tagahanap ng kayamanan ang kanyang kamay. Nagtaka siya. Ha! Dahil dito, nawala ang kanyang konsentrasyon. Patuloy na umatake ang pulang dragong dugo. Sa sandaling malapit na siyang tamaan, mabilis siyang dinala ng hayop na tagahanap ng kayamanan sa likod nito at mabilis na lumipad palayo. Boom! Isa pang malaking pagsabog. Anunsyo ng sistem, matagumpay ang pagpapaamo. Mapanganib na uri, hustong gulang, espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan. Hindi niya napansin ang anunsyo, agad na nag-utos, taasan ang lipad, 40 metro. Sumagot ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, sumisigaw, maru-maru. Ngunit umikot-ikot ito ng ilang beses, nag-iwan ng dilaw na liwanag na buntot, at mabilis na lumipad pataas. Sumigaw ang bida, tagahanap ng kayamanan. Baliw ka ba? Ang 2 itlog na ito ay kayamanan, baka kung ano pa ang kalabasan niyan sa himpapawid. Bumaba ka. Hindi pinansin ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, nagpatuloy sa ginagawa. Maru! Napalibutan ang bida ng isang proteksyon. Paminsan-minsan, nagiging invisible ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, nawawala sa kanyang paningin. Nagulat siya. Espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan. Likas na kakayahan, pagtatago. Ito ba ang benepisyo ng pagpapaamo ng lahi? Hindi nila pinansin ang atake ng pulang dragong dugo, lumipad sila sa unahan. Napabuntong hininga ang bida. Sa pagkakataong ito, napakadelikado talaga.
Mabuti na lang at napapanahon ang pagpapaamo ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan. Sa kasalukuyang bilis, siguro sapat na para talunin ang pulang dragong dugo. Sinubukan niyang suriin. Umungal ng malakas ang pulang dragong dugo, nagbuga ng isang sinag ng enerhiya na may kasamang kulog at kidlat. Galit na galit ito. Dumaan ang sinag ng enerhiya sa ilalim ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, naputol ang isang hibla ng balahibo. Muntik na ang bida. Diyos ko! Konting-konti na lang, baka nakita ko na si Lolo. Nagreklamo siya. Nakakainis. 2,000 metro ang layo, hindi pa rin makalaban. Biglang mula sa kanyang likuran, sunod-sunod na lumitaw ang mga bolang enerhiya, umulan ito. Lumitaw sa sistem ang likas na kakayahan, impyerno ng dugong bituin. Patay na. Nasa mapanganib na kalagayan siya. Inactivate ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan ang likas na kakayahan nitong ibilis ng Diyos, iniiwasan ang mga ataking iyon sa bilis ng liwanag, lumilikha ng napakagandang mga sinag ng dilaw na liwanag. Nasiyahan ng bida, lumingon pa at dinilaan ang pulang dragong dugo para asarin ito. Nagalit ito ng husto, hinabol sila. Sa ibang gubat, ang mga puno ay maililang dahon. Isang berdeng ilog ang dumadaloy. Mahinahon ang ihip ng hangin. Dahil sa sobrang bilis ng lipad, pareho silang nahilo. Humihingal ang bida. Tagahanap ng kayamanan, sa pagkakataong ito, tatandaan ko ang naitulong mo. Pareho silang napahiga sa lupa. Ngunit sa susunod, kung hindi ka matututong pumreno, hindi na kami sasakay sa iyo. Maru! Hindi rin nagpahuli ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan. Ipinatawag ng bida ang kanyang ahas dragong kidlat hangin. Pagod niyang sinabi, espiritong hayop, magbantay ka muna. Kailangan kong kumalma. Natulog ang bida hanggang gabi. Sa tulong ng punong sumisipsip ng enerhiya, ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan ay ganap ding naibalik ang lakas. Ayon sa aklat ng dragon, pagkatapos ng pagpapaamo, natutunan ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan ang tatlong kakayahan. Likas na kakayahan sa paghahanap ng kayamanan, pagtawag sa nakatagong kayamanan, at mahiwagang pangitain. Ang likas na kakayahan sa paghahanap ng kayamanan ay taglay na ng hayop na tagahanap ng kayamanan mula pa lang noong una. Ang pagtawag sa nakatagong kayamanan naman ay kayang akitin ang ilang kayamanan mula sa pagiging nakatago patungo sa pagiging hayag. Ang mahiwagang pangitain naman ay kakayahang makaiwas sa panganib bago pa man mangyari. Sa madaling salita, hanggat hindi nakikipaglaban ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, ang ibang bagay tulad ng paghahanap dito at doon ay tiyak na pinakamagaling. Bukod sa kakayahang magtago at bilis ng Diyos na ginamit na dati, ang hayop na tagahanap ng kayamanan, pagkatapos mapaamo ang lahi, ay nakakuha rin ng kakayahan ng mahiwagang uri ng lahi ng dragon. Nagkaroon ito ng kaluluwa ng dragon, medyo katulad ng espiritong gabay sa mga sinaunang kwento. Ngunit isa itong bagong paraan ng paggamit ng enerhiyang espiritual, kayang kunin ang mga kaluluwa ng dragon na namatay sa malapit para gamitin. Sunod-sunod na matataas na bundok, mga puno na maililang dahon ang bumabalot sa lugar. Sa isang lawa sa gitna ng gubat, may isang buhaya na kumakain ng mga nilalang na parang slime na may enerhiya. Narinig nito ang tawa ng bida habang ninanamnam nito ang pagkain. Biglang nawala ang puno sa tabi nito. Nagalit ang buhaya. Sa tulong ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, ang bida ay parang tigring nagkaroon ng pakpak. Ang halamang dragon ay maituturing lang na pampagana. Dati, hindi siya nangangahas pumunta sa mga lugar na may kayamanan na nakikita lang niya pero hindi makukuha. Ngayon, sunod-sunod na napunta sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, malapit na ang oras para umalis sa lihim na puok. Umupo ang bida, kinakalkula kung paano dadalhin ang 2 itlog. Ayon sa general, ang tagapagsanay na pumapasok sa lihim na puok ng dugo ay hindi maaaring maglabas ng batang alaga maliban kung ito ay napaamo na at may koneksyon na sa kaluluwa. Kung hindi, hindi sila makakaalis sa puok ng dugo. Nagsimula siyang malungkot. Kung ito ay isang nakakatakot na uri, hindi ito isang bagay na magagamit ko lang ang pang-akit ng dugo. Lumingon siya sa kanyang mga espiritong alaga. Kayong dalawa, ang galing ninyo. Puro lang kayo kain, ano? Hindi ninyo ako tinutulungang mag-isip kung paano ilalabas ang 2 itlog na ito. Naiinis siya.
Ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan at ang kanyang ahas dragong kidlat hangin ay parehong nahuhumaling sa dalawang itlog, gustong lunukin. Hindi nasiyahan ang bida. Sige na. Hindi kasing sarap ng bungang enerhiya iyan. Bakit hindi ninyo sabihing mas masarap kapag pinirito? Sandali. May biglang pumasok sa kanyang isip. Tumingin siya sa punong sumisipsip ng enerhiya. May paraan na. Ang naisip na paraan ng bida, kung tutuusin, ay dahil sa unang pagkikita niya sa malaking ahas na may kakaibang balat at sa buwayang kumakain ng bato. Siyempre, napakahalaga pa rin ang kanyang espiritong hayop. Ang ganitong uri ng espiritong alaga ay may isang parehong katangian sa pagkain. Direktang nilulunok ang biktima, tinutunaw sa pamamagitan ng bituka para maging enerhiya at sustansya. At ito ang susi para mailabas ang mga itlog. Pagkasabi nito, dinilaan ng kanyang espiritong hayop ang labi, nilunok ang dalawang itlog, humiga sa lupa, hinaplos ang tiyan, nasiyahan. Napabuntong hininga ang bida, nakatingin dito. Ang kanyang espiritong hayop ngayon ay mga 7 hanggang 8 metro na ang taas, hindi na mukhang maliit na truck. Ang lunukin ang itlog ng dragon na mahigit kalahating metro ay hindi masyadong mahirap. Pagkatapos, itinago ng bida ang kanyang espiritong hayop sa kanyang imbakan na singsing, walang nakakaalam. Ito ang tinatawag na paraan. Iniabot ng bida ang kamay, pumitas ng isang bughaw na mansanas mula sa punong sumisipsip ng enerhiya. Ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan, ang kanyang ahas dragong kidlat hangin, at ang punong sumisipsip ng enerhiya ay sabay-sabay na nagtaka, nakatingin sa kanya. Ang bungang bughaw na yelo na ito ang susi para maging matagumpay ang plano. Bilang isang karniborong elementong dragon, napakalakas ng tiyan ng kanyang espiritong hayop. Huwag nang sabihin pa ang isang itlog, kahit bakal, bigyan lang ito ng sapat na oras, kaya nitong tunawin ang mga elemento ng bakal. Bukod dito, ang bungang bughaw na yelo, kasama ang utak ng dugo na nahanap kanina, ay maaaring bumuo ng isang karagdagang proteksyon sa labas ng balat ng itlog, ganap na malulutas ang problema. Habang nag-iisip, napangiti ang bida. Kung hindi lang kayang kopyahin ng punong sumisipsip ng enerhiya ang lahat ng bungang enerhiya ng puok ng dugo sa loob ng 10 taon, hindi maisasakatuparan ang planong ito. Piniga niya ang mansanas sa kanyang kamay, ang katas nito ay tumulo sa dalawang itlog. Ang bungang bughaw na yelo, kahit dumaan na sa pagproseso, ay isang napakahusay na materyal. Kahit tinatawag na pinakamagandang natural na kutsilyong yelo, kakaunti lang ang direktang gumagamit nito. Napabuntong hininga siya dahil napakamahal talaga. Ngunit naging mapanganib ang mga mata ng bida habang nakatingin sa punong sumisipsip ng enerhiya na naging dahilan para manginig ito. Natakot ito sa paghabol niya. Kapag may punong sumisipsip ng enerhiya na wala ng kahirap-hirap, tunay ngang napakasama niyang tao. Pagkatapos makapitas ng isang basket ng berdeng mansanas mula sa punong sumisipsip ng enerhiya, nasiyahan siyang umiti. Hihi! Ang punong sumisipsip ng enerhiya ay nalanta, nalagas ang mga dahon. Ang espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan at ang kanyang ahas dragong kidlat hangin ay nakatingin lang, walang masabi. Pagkatapos pigain ang lahat ng mansanas, nagbudbud siya ng isang dilaw na pulbo sa balat ng itlog. May bungang bughaw na yelo, kasama pa ang espesyal na balot mula sa puok ng dugo, ang dalawang itlog na ito lahat ay tapos na. Nasiyahan siyang nakapamaywang, pinagmamasdan ang resulta. Tapos na. Nagniningning ang mga mata ng kanyang espiritong hayop, naglalaway sa gutom. Hawak ng bida ang dalawang itlog, inaakit ito. Nga. Huwag mong masyadong kagatin, baka masira, hindi na masarap. Kain na. Masunuring ginawa ng kanyang espiritong hayop, nilunok ang dalawang itlog. Dinilaan nito ang labi, mukhang tulala. Kiyakhe. Tila dahil sa sobrang bilis ng paglunok, wala pa itong naramdaman. O baka alam na niyang naloko siya. Walang pakialam ang bida. O, ubos na. Kinain mo na lahat. Kinaumagahan, sa labas, isang pulang dragon ang nagbabantay. Umungal ito, oras na. Kayong 3 tao, ilabas ninyo ang lahat ng nakuha ninyo sa lihim na puok para tingnan ko kung may ipinagbabawal na bagay. Kung lahat ay ayos, ilalabas ko na kayo. Kasama niya ang kalaban at ang babaeng kasama. Unang sinuri ng pulang dragon ang bag ng babaeng kasama. Lizard, pwede ka na.
Sumunod ang bag ng kalaban. Pwede ka na rin. Pagdating sa bida, naglabas siya ng isang napakalaking backpack, mas malaki pa sa pinagsamang bag ng dalawa. Natigilan ang lahat. Pilit na umiti ang bida. Medyo marami ang nakuha. Sinuri ng pulang dragon ang kanyang bag, nagbulungan ang kalaban at ang babaeng kasama. Hindi pwede, hindi pwede. Napabuntong hininga ang pulang dragon. Kahit napakarami, pwede naman. Nainis ang dalawa. Hindi patas. Hindi rin alam ng bida kung paano magpapaliwanag. Napangiti siya sa sarili. Siyempre, tinago ko na. Hihihi. Muling nag-utos ang pulang dragon, sunod, ilabas ninyo ang inyong mga espiritong alaga, kasama na ang mga nakuha sa lihim na puok. Susuriin ko kung may ipinagbabawal na alaga. Napamura ang bida sa isip. Unang sinuri ang kalaban. Lobong dugo buwan, pwede. Mga ngaso ng dugo ng babaeng kasama, pwede. Pagdating sa mga espiritong alaga ng bida, isang dragon, isang puno, isang hayop, nakapila ng maayos. Tiningnan ng masama ng kalaban ang punong sumisipsip ng enerhiya. Ang kakaibang bagay na iyan, hindi pwede, di ba? Nanginginig ang punong sumisipsip ng enerhiya. Nagdasal din ang bida. Mabuti na lang at nakuha ng punong sumisipsip ng enerhiya ang atensyon. Sana makalusot. Sa wakas, nagbigay ng konklusyon ang pulang dragon. Mababang uri ng halamang espiritong alaga. Kahit pangit, pwede naman. Isang masakit na saksak ang tumama sa puso ng punong sumisipsip ng enerhiya dahil sa salitang tipangit. Umiyak ng husto ang punong sumisipsip ng enerhiya. Nakahinga naman ng maluwag ang bida. Nakalusot. Ngunit napansin ng pulang dragon ang malaking tiyan ng ahas dragong kidlat hangin. Nagdududa, ano nang laman ng tiyan yan? Nataranta ang bida. Nagsimulang umungal ang pulang dragon. Agad na pumasok sa depensibong posisyon ang ahas dragong kidlat hangin. Tahimik na nag-analisa ang bida. Napakalakas. Ang malalakas na nilalang ng elementong dugo ay aking lahi. Kahit may anting-anting na bigay ng aking guro, hindi pa rin sapat. Kahit kayang harangin ang atake ng pulang dragong dugo, mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting, hindi pa rin makakatakas sa puok ng dugo. Galit na lumapit ang pulang dragon. Mandaraya kang tao. Gusto mo pang gamitin ang paraang ito para kunin ang batang alaga ng aking lahi. Namula ang mga mata nito. Bigla itong huminto. Sandali pamilyar ang pakiramdam na ito. Ito ay parang hininga ng G. Sa puok ng dugo, ang lahi ng dragong dugo ang pinakamalakas. Huwag nang pag-usapan ang dragong dugo at ang pulang dragong dugo. Ang pulang dragong dugo ay 2 o 3 lang sa lahi. Ngunit ang evolved form ng pulang dragong dugo, ang pinunong pulang dragong dugo, isang sukdulang mapanganib na uri, ay 2 lang. Kahit hindi nagbago ang lahi, ang lakas nito ay umabot na sa hindi kapanipaniwalang antas. Ang isang dragon ay kayang kalabanin ang buong lahi. Ang isa naman ay ang pinuno ng lahi, responsable sa mga gawain sa lahi, patas, mabait at minamahal ng lahat. Ngunit hindi pa natatagalan, isang pulang dragong dugo na tinaguri ang pinakamalakas na mandirigma sa lahi ang gumawa ng gulo. Ang pulang dragong dugo na may kakaibang talento ay hindi na nasiyahan sa titulong pinakamalakas na mandirigma, kaya hinamon niya ang posisyon ng pinuno ng lahi. Ang pakikipaglaban ay tradisyon ng lahi, walang masama roon. Ngunit gumamit ito ng maruming paraan habang nakikipaglaban na naging dahilan para malubhang masugatan ang matandang pinuno ng lahi na hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Kaya pinalayas ito sa teritoryo. Pagkatapos, narinig na pagkatapos siyang paalisin, sinakop niya ang isang malaking lupain sa hilagang kanluran ng lihim na puok, isang lugar na malayo sa lahi at walang habas na ng huli ng mga lahing dragon. Nagtayo ng bukal ng dugong dragon para sanayin ang kanyang mga supling. At ang paraang ito ay matagal nang ipinagbawal ng banal na tagapagtanggol. Bawat pulang dragong dugo ay maaari lamang humamon sa posisyon ng pinuno ng lahi ng isang beses, at nabigo na siya. Ngunit ang kanyang mga supling, pagkatapos ng pagpapaamo sa bukal ng dugo, kapag lumaki na, hindi masabi ang mangyayari sa katawan ng pinuno ng lahi. Nang makitang huminto ang pulang dragon, nagtaka ang bida. Bakit kakaiba ang pakiramdam? May binabalak ba ito sa akin? Tama, may binabalak nga ang pulang dragon. Hayaan na lang nadalhin ng taong ito ang supling ng salot na iyon.
Baka sakaling magrebelde pa sa kanya. Nagpa siya ang dragon na palampasin. Tapos na ang pagsusuri. Pagkain lang ang laman ng tiyan yan. Itago mo na. Pwede ka na. Nagkaintindihan ang dragon at ang bida, nagbigayan ng tea light. Nalamigan ang babaeng kasama. Kailan pa naging ganyan ka-close ang dalawang iyan? Sumagot ang kalaban, hindi pwede, kailangang tandaan ito para i-report sa kapatagan ng pagtitipon. Tumawid sila sa isang portal patungo sa isang luntiang lupain. Pagkatapak pa lang nila sa lupa, may tumawag sa bida. Ang hepe, nakasakay sa kabayo, ang sumalubong sa kanya. Masigla ang bida, hepe. Sinundo niyo po ako. Sabi nito, sumunod ka sa akin. Napakadelikado ng sitwasyon, habang naglalakad tayo, mag-uusap tayo. Nagtanong siya, ang mga tagabayan ng apoy na naman ba ang gumawa ng gulo? Umiling ang hepe. Hindi, ito ay daluyong ng sakuna. Kumunot ang noo ng bida, naging seryoso ang mukha. Alam ng bida kung ano ang daluyong ng sakuna. Kahit hindi pa niya personal na naranasan ang daluyong ng sakuna sa loob ng 18 taon niyang buhay bilang tagakapatagan ng pagtitipon, ang mga alaala at sismis tungkol sa daluyong ng sakuna ay sapat na para maintindihan niya ito. Sa madaling salita, ang daluyong ng sakuna ay isang sakuna na nabubuo mula sa mga mapanganib na uri at nakakatakot na uri. Ang mga uring ito ay umaatake sa kapatagan ng pagtitipon ng mga tao dahil sa iba't ibang dahilan, parang mga alon ng dagat. Maliban kung lahat sila ay mamatay o mabigo, hinding-hindi sila titigil sa pag-atake. Kaya nabubuo ang daluyong ng sakuna. Ang daluyong ng sakuna sa kapatagan ng pagtitipon ng tahanang itim na tanggulan ay nangyari 30 taon na ang nakalipas. Sa daluyong ng sakuna na iyon, hindi lang namatay ng malagim ang dating hepe ng tahanan, kundi marami ring propesyonal na tagapagsanay ang nawala. Halos mawasak ang tahanang itim na tanggulan. Ang guro ng bida ay muntik na ring mamatay. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng lakas ng mga tagapagsanay at hukbo, sa wakas ay nabaligtad nila ang sitwasyon at nalabanan ang daluyong ng sakuna. Sa huli, dahil sa malaking kontribusyon, reputasyon, at personal na lakas, ang kanyang guro ay nahalal na hepe ng tahanan. Pinakalma siya ng hepe. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang saklaw ng daluyong ng sakuna ngayon ay nasa sentro lang. Kung ikukumpara sa daluyong ng sakuna 30 taon na ang nakalipas, hindi ito magkapantay. Ipinaliwanag nito, sa pagkakataong ito, bumuo ang hepe ng tahanan ng isang koponan, kasama ang iyong nakatatandang kapatid at halos 10 tagapagsanay ng tahanang itim na tanggulan. Hinahanap nila ang pinagmulan ng daluyong ng sakuna at nagpaplano kung paano ito tuluyang masosolusyonan para maiwasan ang mas malaking daluyong ng sakuna, at para rin maiwasan na ang mga bagong malalakas na puwersa ay mauwi sa kakulangan ng lakas para mabilis na masugpo ang daluyong ng sakuna na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit bago hanapin ng hepe ng tahanan ang pinagmulan ng daluyong ng sakuna, inutusan na niya ang 4 na linya ng depensa na umatras. Ngayon, lahat sila ay nagtipon na sa unang linya ng depensa. Sayang lang ang mga pananim na pinaghirapan ng mga magsasaka dahil sa pag-atras ng 4 na malalaking linya ng depensa. Nag-alala ang bida. Ang mga taniman ibig sabihin, mapapahamak si ate. Seryoso niyang sinabi, hepe, bumalik na tayo agad sa kapatagan ng pagtitipon. Sumang-ayon ang hepe. Ituturo ko ang daan. Sumunod ka sa akin. Hanggang sa bayan ng Nem sa unahan. Ngayon, lahat ng tagapagsanay sa labas na linya ay nakatanggap na ng sulat mula sa hepe ng tahanan na humihingi ng tulong sa bayan ng Nem para sa tahanang itim na tanggulan. Opo, sagot niya. Mula sa puok ng dugo hanggang bayan ng Nem, aabutin ng hindi bababa sa 2 araw. Kahit pa ang kanyang espiritong hayop, ang kabayong yelolawa, ay may malalaking hakbang, hindi ito mas mabilis kaysa sa kotse. Sa bawat ilang distansya, hihinto sila para magpahinga at kumain ang mga espiritong alaga para maibalik ang lakas. Habang umiinom ng tubig ang bida, umiwas siya sandali sa hepe sa isang kumpol ng puno malapit sa isang maliit na sapa. Iniluwa ng kanyang espiritong hayop ang 2 itlog at iba pang kinain, itinago sa isang lihim na lugar na nahanap ng hayop na tagahanap ng kayamanan. Kung bakit kailangang iwasan ang hepe, hindi dahil hindi nagtitiwala ang bida sa kagalang-galang na nakatatandang ito, kundi dahil sa ngayon, ayaw pa ng bida na ibunyag na nagnakaw siya ng batang alaga mula sa puok ng dugo.
Ang punong sumisipsip ng enerhiya, walang balak ang bida na itago. Sa katunayan, binigyan pa niya ang hepe ng ilang bungang enerhiya para madagdagan ang lakas ng kabayong Yellow na naging dahilan para lubos na hangaan ng hepe ang nakababatang bida at tinuruan pa siya ng maraming bagay habang nagpapahinga. Siyempre, hindi tanga ang bida para tawagin ang punong sumisipsip ng enerhiya. Nang gabing iyon sa bayan ng Nem, nakasakay ang bida sa kanyang espiritong alaga, nanlalaki ang mga mata. Mukhang naging sentro na ng militar ang bayan ng Nem. Ang mga bantay sa tarangkahan ng lungsod, nang makita ang hepe, ay natuwa. Ang hepe. Buksan agad ang tarangkahan. Itinaas ang tarangkahan. Dahan-dahang pumasok ang hepe na nakasakay sa kabayo. Tara na! Walang imik ang bida, tahimik na tiningnan ang kanyang ahas dragong kidlat hangin, pagkatapos ay tumango. Pumasok silang dalawa, ang kanilang mga anino ay humaba sa ilalim ng maliwanag na buwan. Biglang nakaamoy ang bida ng kakaibang amoy. Maingat siyang nagtanong, bakit may ganitong amoy? Tumingin siya sa paligid. Ito ay tea. Sa harap niya, tontoneladang sariwang karne ang nakatambak. Dito nagmumula ang mabahong amoy na naamoy ng bida. Saan galing ang napakaraming sariwang karne? Nang makita siyang nagtataka, ipinaliwanag ng hepe, mga probisyon para sa kampanya. Lahat ng ito ay kailangan ng hukbo. Napalunok siya, marahang tumango. Kailangan ng mga espiritong alaga ng espesyal na pagkain para magamit ang kanilang buong lakas. Ang mga ito ay simpleng sariwang karne lang. Lumingon ang hepe, bahagyang umiti. Malalaman mo rin mamaya. Tara na, may naghihintay pa sa atin. Makalipas ang ilang sandali, sa mesa ng pulong, kumpleto na ang lahat. Ang pinuno ng mga tagapagsanay ng itim na syudad, ang mataas na opisyal, ay maisuot na isang earphone. Mataas na opisyal, ito ang punong himpilan ng tahanang itim na tanggulan. Ayon sa utos ng hepe ng tahanan kanina, ang plano ng operasyon para sa tulong mula sa labas ay kayo ang mamamahala. Nakangiting sabi ng kasamang lalaki, ang mataas na opisyal iyan. Propesyonal na tagapagsanay, dating pinuno ng pangkat ng mga tagapagsanay ng tahanang itim na tanggulan, ngayon ay pinuno ng mga tagapagsanay ng itim na syudad. Nagtaka ang bida, inulit, itim na syudad. Patuloy na nagsalita ang kasamang lalaki, ang sentro ng itim na syudad ang nag-iisang maliit na bayan na gumagawa ng mga kristal na enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang tahanang itim na tanggulan sa loob ng daan-daang taon. Ang mataas na opisyal ang malupit na nakadestino sa itim na syudad. Sa tabi niya ay ang eksperto sa lason. Minsan, gamit ang sarili niyang lakas, sa isang labanan laban sa kaaway, malakas na tumawa ang eksperto sa lason. Gumamit ng 6 na sukdulang mapanganib na uri para malubhang masugatan ang isang mababang antas na nakakatakot na uri sa hustong gulang. Napangiwi ang bida, pinagpapawisan. Nakakatakot. Gumamit ng super mapanganib na uri para labanan ang isang nakakatakot na uri sa hustong gulang. Tumayo ang hepe na naging dahilan para matigilan ang kasamang lalaki at ang bida. Wala kang magawa. Tumulong ka ngang maglipat ng gamit. Huwag kang tumayo riyan at dumaldal. Parehong nalungkot ang dalawa, medyo napipilitan. Opo. Sa labas, ibinaba ng kasamang lalaki ang isang kahon ng sariwang karne mula sa sasakyan. Agad itong sinalo ng bida. Kamusta na ang tahanang itim na tanggulan ngayon? Mukhang hindi naman nagmamadali ang hepe. Ngumiti ang kasamang lalaki, nagpatuloy sa pagtatrabaho. Kahit magmadali, wala ring silbi. Malaki ang pagkakaiba ng malakihang operasyon at maliit na pangkat na ganito. Sa harap ng daluyong ng halimaw, kailangang detalyado ang taktika. Sa madaling salita, matagal nang may karanasan ang mataas na opisyal, sumunod na lang tayo. Tumingala ang bida. Bakit wala sina ate at si kuya? Bumaba ang kasamang lalaki sa sasakyan na pabuntong hininga. Naiwan si kuya para bantayan ang bayan ng Willow. Pagkatapos ng lahat, ang bayan ng Willow ay puno ng mga mina, napakahalaga sa tahanang itim na tanggulan, hindi maaaring mapabayaan. Kumunot ang noo niya. Tungkol kay kuya, tinulungan mo siyang makuha ang tigring apoy na asul mula sa hepe ng tahanan. Matagal ka nang gustong pasalamatan ni kuya. Biglang isang malakas na ingay ang narinig. Nagulat ang bida, tumingin sa tarangkahan. Isang hukbo ng mga hayop ang papalapit.
Ang babaeng mandirigma ay nakaupo sa likod ng isang oso. Sumigaw ang bida, ate. Namutla ang kasamang lalaki dahil sa takot sa osong iyon. Espesyal na nakakatakot na uri ang pinuno ng pangkat ng mga oso. Maingat na sinabi ng kasamang lalaki, sa itsura niya, siya ang may-ari ng pangkat ng mga oso. Masaya ang bida. Siyempre, hindi ko inaasahan na sa misyong ito, pati siya ay pupunta. Ang babaeng mandirigma, nakasakay sa likod ng pinuno ng pangkat ng mga oso, ay nangunguna sa isang pangkat ng mga espesyal na nakakatakot na uri. Lumabas ang mataas na opisyal, magalang na yumuko. Kagalang-galang na may-ari ng pangkat ng mga oso, maligayang pagbabalik. Umungal ang malaking oso, ang pinuno ng pangkat ng mga oso, nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isip sa mataas na opisyal. Tumango ang mataas na opisyal. Nakahanda na ang pagkain. Ibibigay namin sa mga mandirigma ng pangkat ng mga oso mula sa malayo. Dala ng kasamang lalaki ang isang kahon ng sariwang karne, nakangiti. Nakita mo na. Ang may-ari ng pangkat ng mga oso ay dating pinuno lang ng mababang antas na nakakatakot na uri. Ngunit sinanay siya ng hepe ng tahanan para maging espesyal na nakakatakot na uri. Ang lakas ng hepe ng tahanan ay talagang hindi ka panipaniwala. Tiningnan ng bida ang buong pangkat ng mga oso na masarap kumain. Ang mga piraso ng sariwang karne na nakatambak sa tarangkahan ay kayang kontrolin ang mainit na ulo ng mga osong ito. Malamang, ang may-ari ng pangkat ng mga oso ay hindi lang mailakas ng espesyal na nakakatakot na uri, kundi may talino rin na katumbas nito. Hindi nakakagulat na naghanda ang hepe ng isang bundok ng karne. Iniabot ng pinunong oso ang kamay sa tabi ng bida, kinuha ang kahon ng karne mula sa kanyang kamay. Tumalon ang babaeng mandirigma pababa. Kayong dalawang tanga. Yakap niya ang tig-isang kahon, nakangiti. Hindi ba mabigat iyan? Malungkot na bumulong ang kasamang lalaki sa kanyang tenga. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakuha ng babaeng mandirigma. Kinilala siyang disipulo ng may-ari ng pangkat ng mga oso. Nakakabaliw talaga. Kung hindi ang misyong pamunuan ang hukbo ng mga oso ngayon, bakit naman mapupunta sa kanya? Hindi masama ang pandinig ng babaeng mandirigma. Siyempre, narinig niya ang lahat ng sinabi ng kasamang lalaki. Tumakbo ito at kinurot ang tenga ng kausap. Sino nang madaldal dyan? Nasa gilid ang bida, pilit na umingiti, iniisip, si ate lang talaga ang makakapagpatino sa madaldal na ito. Ang hukbo ng mga oso mula sa pangkat ng mga oso, dahil sa dami ng pagkain, ay mabilis na naibalik ang lakas. Sa ilalim ng pamumuno ng may-ari ng pangkat ng mga oso, nagbantay sila sa labas ng hangganan ng bayan ng Nem. Dahil dito, lahat ng maliliit na bayan sa bayan ng Nem ay nakarinig ng napakalakas na ingay. Ngunit malinaw na malapit na ang digmaan. Isang gabi, hindi nagpahinga ng maayos ang bida. Sa ilalim ng utos ng hepe, ang bida, ang babaeng mandirigma, at ang kasamang lalaki ay pumasok sa lihim na daanan ng bayan ng Nem sa gitna ng gabi, nangunguna sa isang kakaibang hukbo. Sinabi ng babaeng mandirigma sa bantay, lahat ng miyembro ng pangkat ay dumating na. Ibaba na ang mga sasakyan. Nagsimulang ibaba ng lahat ang mga kahon mula sa mga sasakyan. Biglang nahulog mula roon ang isang helmet na bakal. Akmang pupulutin ito ng bida. Napakalaki ng helmet na ito, sino kayang may ulong ganito kalaki? Nagkibit balikat ang kasamang lalaki. Hulaan mo kung kaninong ideya iyan. Sa harap ng namanghang bida, ang hukbo ng mga oso ng pangkat ng mga oso ay masunuring pumunta sa sentro ng hukbo. Sa tulong ng mga tagabayan ng Nem, isinuot sa kanila ang mga espesyal na baluting pandigma. Kumikinang ang mga talim sa baluti at ang helmet ay may paikot na sungay sa tuktok. Lubos na naniniwala ang bida na ang mga taong ito, kahit hindi pa nila lubos na naunawaan ang enerhiya ng karaniwang oso, pagkatapos maisuot ang baluti, ay sapat na para makipaglaban sa isang mapanganib na uri sa gitnang yugto ng paglaki. Kinakabahan ang bida. Sige na! Isang ganap na pandaraya ito. Habang nagsusuot ng baluti ang pangkat ng mga oso, hindi rin nagpapahinga ang mga tao. Sa ilalim ng plano ng mataas na opisyal, ang hepe ay nagtipon ng armadong puwersa mula sa mahigit 10 lugar, kasama na ang bayan ng Nem at itim na syudad. Sa huli, ang hukbo ng mga sasakyan na handa na mula sa bayan ng Nem ay umabot sa 70 bawas 80. Bukod dito, mayroon pang armadong puwersa na mahigit 1,000 tao.
Ang 70 tandang bawas 80 sasakyang ito ay maisapat na pangkat ng 5 tao. Dito, may halos 400 katao na armado. Sa huli, kinakalkula ng mataas na opisyal na ang bilang ng mga tagabayan ng NEM na tutulong ay halos 2,000. Lumabas ang mataas na opisyal mula sa bubong ng sasakyan, sumisigaw, "Ngayong araw, sa utos ng hepe ng tahanan, gagawin natin ang lahat para makarating sa tahanang itim na tanggulan sa gitna ng gabi, tulungan ang tahanang itim na tanggulan." Itinaas niya ang kanyang kamao, nagpapakita ng determinasyon. Malapit na ang daluyong ng sakuna. Ang ating tahanan ay nasa panganib. Ang karangalan ng ating mga ninuno ay laging nagpoprotekta sa atin. Ang mga bantay sa ibaba, hawak ang mga baril, ay nakatayo sa pormang kihanda, sabay-sabay na sumigaw, hinding-hindi urong. Protektahan ang tahanan. Hinding-hindi urong. Protektahan ang tahanan. Itinaas ng mataas na opisyal ang kamay. Sumulong. Sa loob ng sasakyang pandigma, isang miyembro ng pangkat ang nag-ooperate sa makina. Itinaas niya ang kamay sa ulo, sumasaludo. "Ginoong Bida, ako si Kapitan Unit, pansamantalang pinuno ng 2 pangkat taktikal ng 4 na brigada, at kasama mo rin sa mga susunod na araw. Masaya akong dumating ka." Inabot ni Kapitan Unit ang isang tablet sa Bida, itinuro ang isang mapa. Ayon sa plano ng mataas na opisyal, ang mataas na opisyal, ang hepe, at ang pangalawang hepe ay bubuo ng isang pangkat na may mataas na lakas, responsable sa pagharap sa mga mapanganib na lugar sa larangan ng digmaan. Sa taktikal na labanang ito, lahat ng puwersa ay nahahati sa 4 na malalaking pangkat taktikal. Sa harap mo ay ang tagapagsanay ng unang at 2 pangkat taktikal ng 4 na pangkat taktikal. Ang pangunahing misyon natin sa labanang ito ay subukang bawasan ang lakas ng daluyong ng sakuna. Kinuha ng bida ang tablet mula sa kausap, marahang tumango. Naisip niya, kung ikukumpara sa kasamang lalaki ng unang pangkat taktikal, na pangunahing responsable sa mga makina, mas magaan ang misyon ko. Inilagay ako ng hepe sa isang ligtas na posisyon. Ayon sa plano ng operasyon, mas mahina ng kaunti ang lakas ng 4 na pangkat taktikal, at hindi pa ito kumpleto. Tumingala ang bida. Kaya ang misyon ng puwersa ay ang pinakamagaan din, responsable lang sa pagtulong sa atake at paglilinis ng mga natirang kaaway. Sana maging matagumpay ang misyong ito. Kung ikukumpara sa talino ng mga tao, ang mga mapanganib na nilalang sa daluyong ng sakuna ay umaasa sa isang uri ng likas na ugali o maaaring sabihing intuisyon sa pakikipaglaban. At ang ganitong uri ng likas na ugali sa pag-iwas sa panganib ay hindi mas mababa sa taktikal na pamumuno ng mga tao. Pinangunahan ng hepe ng tahanan ang isang katumbas na mataas na puwersa patungo sa pinagmulan ng daluyong ng sakuna para subukan ang kanilang lakas. Ang tahanang itim na tanggulan ay mayroon ding bagong paraan ng depensa, pansamantalang pinoprotektahan lamang ang mga pader ng lungsod. Lahat ng mapanganib na nilalang ay napapalibutan sa loob ng tahanang itim na tanggulan. Pagkatapos maipadala ang mga reinforcement, ang hukbong oso ng pangkat ng mga oso ay sumunod na umalis. Ayon sa plano ng operasyon, ang hukbong oso ay hindi sabay na papasok sa larangan ng digmaan, kasama ang 2,000 reinforcement na pinamumunuan ng mataas na opisyal. Sa gitna ng magulong labanan, kung saan walang tigil ang pag-ulan ng mga bala, mahirap pigilan ang mga ligaw na bala na makasakit. Ayon sa plano ng operasyon ng mataas na opisyal, ang pangkat ng mga makina ang mauuna sa pagharap sa daluyong ng sakuna, aakitin ang mga unit ng labanan na nasa gitna hanggang mataas na antas na nakatago sa daluyong ng sakuna. Pagkatapos, ang mga tagapagsanay ay papasok sa sentro ng larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, ang pangkat ng mga makina, sa ilalim ng proteksyon ng malaking hukbo ng mga oso, ay mag-isang susugod. Sa huli, lalaban sila hanggang sa ilalim ng mga pader ng lungsod, pagsasama-samahin ang lakas ng putok, umaasa sa mga pader ng lungsod at sa hukbong tagapagtanggol ng tahanang itim na tanggulan. Ang sasakyang militar ay tumatakbo sa isang bulubunduking daan. Ang ilaw ng sasakyan ay hindi kayang pawiin ang kadiliman ng lugar. Ngayon, para maisakatuparan ang planong ito, kailangan nating makarating sa tahanang itim na tanggulan bago mag-umaga, paliwanag ni Kapitan Unit, para maiwasan ang pagdami pa ng daluyong ng sakuna. Malalim ang iniisip ng bida. Mula bayan ng NEM hanggang tahanang itim na tanggulan ay hindi malapit. Para makarating doon bago mag-umaga, kailangan nilang dumaan sa isang mapanganib na lugar.
Biglang yumanig ang sasakyan. Ang mata ng tagamasid mula sa bubong ng sasakyan ay itinutok sa unahan. Isang malaking halimaw ang nakatayo sa gitna ng gubat. Mataas na antas na nakakatakot na uri, ang malaking golem. Tumingin ang bida sa lente ng tagamasid, namutla. Ang ganitong antas na nakakatakot na presensya, ang mga ordinaryong mapanganib na uri ay matagal nang natakot at tumakbo. Tunay ngang may propesyonal na tagapagsanay na nakapwesto, ang mapanganib na lugar ay hindi na mapanganib. Sa harap ng malaking golem, biglang lumitaw ang isa pang halimaw. Ang osong iyon ay galit na pinabagsak ang buong kagubatan. Ikalawang antas na nakakatakot na uri, ang osong buwan. Ito ang unang pagkakataon niyang masaksihan ang labanan ng dalawang nakakatakot na uri ng malapitan. Mumisi ang malaking golem. Natigilan ang malaking oso. Itinaas ng halimaw ang dalawang kamay sa langit. Sa himpapawid, lumitaw ang ilang bolang apoy. Likas na kakayahan, liwanag ng kamatayan ng golem. Isang direktang tama ang tinanggap ng osong buwan mula sa kalaban. Tiningnan ng bida ang oso na namimilipit sa sakit. Natigilan siya, nakakatakot. Ang osong buwan, hanggang sa mamatay, ay hindi na nakabawi mula sa kakayahan ng malaking golem. Tunay ngang isang mataas na antas na nakakatakot na uri, pinaghalong elementong multo, kaluluwa, kakaiba at bagong espiritu. Isang atake lang, napatay na ang kalabang nakakatakot na uri na kapantay niya. Mas malakas pa pala ang mataas na opisyal kaysa sa inaakala ko. Mas lalo siyang naging kumpiyansa sa paparating na labanan. Sa ilalim ng malakas na presensya ng malaking golem, nakadaan ang hukbo ng walang anumang hadlang. Para maiwasan na matakot ang mga ordinaryong sundalo sa malaking golem, dinala ng mataas na opisyal ang malaking golem sa layong 1,000 metro mula sa malaking hukbo. Ang rehino ng kidlat, walang matatalas na sungay tulad ng karaniwang rinoceros. Ngunit ang mga sungay na ito ay may napakalakas na puwersa ng pagwasak. Bawat salpukan ay hindi lang nagdadala ng napakalakas na impact, kundi nagdudulot din ng napakalaking pinsala. Inilagay ng mataas na opisyal ang rehino ng kidlat sa hulihan ng malaking hukbo, responsable sa pagprotekta. Sa ganitong paraan, kahit ang mga isdang makalusot sa presyon ng malaking golem ay hindi makakatakas sa rehino ng kidlat dahil ito ay kasinlaki ng isang kuta na umaatake sa malaking hukbo. Hawak na mataas na opisyal ang hawakan para sa balanse sa tuktok ng ulo, nagsalita sa intercom, lahat ng sasakyan, pansin. Paikliin ang distansya. Ang susunod na bahagi ng daan ang pinakamapanganib sa paglalakbay patungong tahanang itim na tanggulan. Dapat mag-ingat ng husto. Dapat siguraduhing makadaan ng walang anumang pinsala. Tumingin siya sa hepe. Dala mo na ba lahat? Umakyat ang hepe sa bubong ng sasakyan, tumango. Huwag kang mag-alala. Binuksan niya ang takip ng sasakyan, itinaas ang kamay, naglabas ng maraming kulay na liwanag. Lumabas na kayo, mga Ginoo. Ilang espiritong alaga ang agad na ipinatawag mula sa ibang lugar, patungo sa tabi ng hangin ng disyertong dragon, ang mahiwagang kabayong hangin. Tumingin ang bida sa mata ng tagamasid, naisip, kasama pa ang malaking golem at rino ng kidlat, 6 na espiritong alaga na nakakatakot na uri na ang ipinatawag ng mataas na opisyal. Gaano pa kaya karami ang nakakatakot na bagay? Bahagya siyang nagulat. Iyon ay di. Ang buong kagubatan at bundok ay nababalutan ng mga piraso ng bughaw na kristal na parang yelo. Ang mga piraso ng kristal ay mas malaki pa sa buong hukbo. Tumingin siya sa paligid, nag-aalala. Ang mga kristal na iyon ay hindi mukhang natural. Bakit parang hindi matatag ang sasakyang sinasakyan namin, tumatagilid na parang babagsak? Nataranta ang bida. Ay! Sa loob ng bughaw na kristal, may tumubong gumagalaw. Isang halimaw ang lumabas mula sa ilalim ng lupa at bato. Hindi lang iyon, sabay-sabay ding nagsilabasan ang iba pa, dumadami ng dumadami, dala ang intensyong pumatay. Tumingin ang bida sa kumikinang na mga kristal, naguguluhan. Ang mapanganib na lugar malapit sa tahanang itim na tanggulan, bakit may ganitong mga bagay? Pagkatapos maging matatag ulit, ligtas na nagpatuloy sa paglalakbay ang sasakyan. Hindi inaasahan ng bida na malapit sa kapatagan ng pagtitipon ay may ganitong uri ng espiritong alaga. Pagkatapos magtanong sa kasamang lalaki, nalaman niya na ang kapatagang ito ay dating tinatawag na kapatagan ng nagbabagang bato, natuklasan ng hepe ng tahanan 30 taon na ang nakalipas.
Ang lambak ng nagbabagang bato ay hindi natuklasan dahil medyo tago ang lokasyon nito, at dahil din ang mga naunang nakatuklas dito ay wala na. Kaya itinago ng tahanang itim na tanggulan ng maraming taon. Ang malaking hayop kanina ay tinatawag na kumakain ng batong dragon. Ang pangunahing pagkain nito ay mga kristal na enerhiya, at ito ang pinuno ng buong kapatagan ng nagbabagang bato. Noong una, kahit ang hepe ng tahanan ay hindi inakalang sa isang lugar na 120 kilometro lang ang layo mula sa tahanang itim na tanggulan ay may ganito katakot na lahi. Siyempre, ang hepe ng tahanan ang unang nakalabas ng buhay mula roon, at siya rin ang pinakamataas na nilalang sa lahing ito, ang evolved form na mataas na antas, sukdulang nakakatakot na uri, ang hari ng mga batong dragon. Dahil may kasunduan na ang hari ng mga batong dragon at ang hepe ng tahanan na tubig ng ilog, huwag makialam sa tubig ng balon, kung hindi, kahit gaano kalakas ang mataas na opisyal, hindi siya mangangahas na magdala ng malaking hukbo para dumaan. Ngunit ang isang lahi ng kumakain ng batong dragon ay likas na palaaway. Kahit may kasunduan, napaka-agresibo pa rin. Kaya ipinatawag ng mataas na opisyal ang kanyang pangunahing puwersa para takutin sila. Isinuot ng bida ang headset ng intercom, nag-iisip. Gumagamit ng mga kristal na enerhiya bilang pagkain, palaaway, mga kristal na baluti sa likod, hindi ito ang kumakain ng batong dragon. Ayon sa sinaunang aklat ng dragon, ito ay malinaw na isang napakabihirang lahi ng elementong dragon, ang nakaupong kristal na dragon.